tumawid ako sa mundo ng laro, pero naging isang blacksmith ace lang ako. Nakakalungkot pa, yung iba pag nagta-travel, may cheat o goldfinger, o kaya may malakas na sistema. Pero ako, wala ni isa, buti na lang bilang ace. Kailangan ko lang tapusin ang tungkulin ko. Makakakuha na ako ng beto at reward. Nagkunwari akong parang banal at seryoso. Tahimik akong nagpalakas, pero may isang player, akala niya may hidden quest sa akin. Paulit-ulit nang hingi ng quest, kaya pabirong sinabi ko, pumunta siya at patayin ang gobernador. Hindi ko akalain biglang nag-activate ang sistema. Naglabas talaga ng quest ang system para sa player na yun. Task na patayin ang gobernador. Pagkakuha niya ng quest, napako siya sa kinatatayuan niya. Level 1 pa lang siya. Pero ang gobernador level 4 na po elite boss. Malinaw na suicide yun. Agad ko siyang pinigilan. Para di niya talaga sunggaban yung task ng bara-bara. Baka pati ako madamay. Sakto naman. Napansin ko sa panel ko. Biglang lumitaw. Isang talent na pang player lang. Ang forge ay pwedeng mag-fuse ng dalawang materyales. Pero dahil blacksmith ako, naging forging fusion yun. Kayang pagsamahin ang dalawang armas. Para payapa siya. Naisip kong pagsamahin yung mga armas niya. Hiningi ko muna ang wooden sword niya. Tapos kumuha ako ng green iron sword sa shop. Nilagay pareho sa forge table. Biglang may prompt sa isip ko. Gusto mo bang I-fuse at I-forge? Inisip ko lang. At sinimulan kong pikiin ang dalawang espada. Matapos ang palakasan ng miliwanag, isang bagong long sword ang lumitaw sa mesa. Green iron sword. Required level, 1, attack, 5. Special 1, mas matalim, may armor break effect. Special 2, hindi nasisira. Habang tinitignan ko, natutuwa ako sa properties pagkatapos ng fusion. Yung player naman parang na-hypnotize. Nakatingin lang sa green iron sword. Halos maglaway na siya. Walang libre sa mundo. Pag abot na niya iyon, diretso ko sinabi, 50 coins. Para sa newbie, 50 coins halos ipagpalit lahat. Sobrang mahal na para sa isang baguhan. Pero lupet ng espada talaga. Makikita mong parang naninilaw maputla siya. Binuksan niya inventaryo niya. Puro copper coins lang na pang start at di mahalagang kalat. Nagdesisyon, kinagat ang labi. Parang matinding pa siya ginawa niya. Sa harap ng kapatid ko, ibinenta lahat ng gamit sa system shop, pati sa trading platform sa labas ng laro. Bumili pa ng coins gamit puntos ng credit. May tunog pang tumunog pa. Umabot din sa 50 coins. Inabot niya sa akin ang 50 coins na parang kaibigan. Nanginginig ang kamay nang iabot sa akin. Tinanggap ko ng walang emosyon. Tapos iniabot ko yung espada sa kanya. Hinawakan niyang mahigpit ang green iron sword. Hindi siya makapaniwala. Panalo na siya sa newbie village pag may ganito. Umalis siyang masaya sa blacksmith shop. Pero di siya pumunta sa wild boar level 1. Bagkus, tumungo siya sa ibang lugar. Napaisip ako, baka may gagawin siyang kabaliwan. Pero hindi naman patungo sa gobernador, kaya binaliwala ko na lang. Tiningnan ko ulit talent ko, basta nag-fuse ako ng items. Nagkakaroon ng original mark ko ang mga yun. Ibig sabihin pag ginamit ng player ang weapon ko. Sa pagpatay ng monster, kabilang ako bilang assistant. Maihasyan ako sa gato at reward. Paano kung lahat ng tao gamit ang fuse na armas ko? Aangat talaga ako nito. Ilang saglit pa, si Itotong lumilipad. Na player ay pumunta sa level 5 dungeon. Gate ng Blackwind Fortress. Ang daming tao dito. Sumigaw siya, Blackwind Fortress, need 4. Dali, sumali na. Pag kumpleto, guna agad. May mga nagtaas ng kilay. Tama ba nakikita ko? Level 1 sa Blackwind Fortress. Seryoso ba siya? Bro, level 1, ano kayang laban mo? Balik ka na lang sa area mo, pre. Tingnan niyo pangalan niya. Itotong lumilipad na baboy. Siguro patay na baboy na yan. Hahaha, Itotong lumilipad na baboy. Nahihiya siyang tila gusto lumubog. Biglang may boses ng babae. Uy, gusto mong sumama? Siya ay si King Yuliuli na player. Ang kasamang player na Sixwehe, na pasimangot. Liuli, sobrang bait mo. Magdadala pa ng level 1, pabigat lang. Sige na nga, dalhin na natin siya. Parang pagtulong na rin. Maamo siyang yaya ni King Yuliuli. Uy, lumilipad na baboy. Sumunod ka sa likod namin. Huwag kang umalis kung saan-saan. Tumango lang si Itotong lumilipad na baboy at sumama sa dungsyon. May biglang dumating na level 5 bandit. Itinaas ni Sixwehe ang lance niya, handa makipaglaban. Pero si Itotong lumilipad biglang sumigaw. Siya ang naunang umatake. Big rush! Kumikinang ang sword niya, lumabas sunod-sunod na pula, malalaking damage. -88, -72, -85. Namatay agad ang bandit, walang kalaban-laban. Nagtitiyaga pa rin akong magpanday sa shop. May prompt biglang lumitaw, tumatak ang original mark. Nakilahok ka sa pagpatay ng Blackwind bandit. Kumuha ka ng 7 dako at 15 coins. Napangiti ako ng bahagya, simula nang may player na magtrabaho para sa akin. Kapag marami pa akong skills, lahat papatulong na sa akin ng mga player. Parang hindi mga player ito, parang panggapas na lang ng damo. Napatawa talaga ako. Samantala, tahimik bigla ang dungsyon. Bag ba ito? Nag-cheat nga ba siya? Grabe, baliktad na ang mundo nila. Sobrang taas ng damage ni Itotong lumilipad na baboy. Di tatagal ang 3 atake ang elite monster sa kanya. Yung kanina, Sixwe, hindi makapaniwala at napatingin kay Itotong lumilipad. Bro, ikaw ba ang ISIS? Hahaha, player lang ako. Itotong lumilipad na baboy. Natawa lang siya. 3 atake lang, patay na naman ang elite. Tahimik muna Sixwe. Nagbukas ng menu agad. Iset, hello, may report ako. May nag-cheat sa loob ng dungsyon. Tumingin Sixwe sa failed report pop-up, tapos sa side. Si Itotong, 3 sword lang, patay agad elite. Hindi siya mapakali. Lumapit siya, nagpakabibo bigla. Bro, ang galing mo pala. Sorry tungkol kanina. Galing mo naman. May special event ka siguro. No. Umiti lang si Itotong lumilipad na baboy. Umiling na parang mysterious, walang sinabi. Mabilis na pin-others ay natalo ang level 5 elite boss. Sa harap ng pinuno ng Blackwind Stronghold. Mag-ingat kayong lahat. May berserk ang boss na to. Mahinang paalala ni Xing Yuliuli. Kakastart lang sopa Sixwehe. Si Ito OG ay biglang sumugod na parang discovery arrow. Big bro, sugod. Sunod-sunod ang damage na sigaw. Nagmadali ang lahat na sumunod. Sa mismong usap na magbi-berserk na ang boss. Pinatumba agad deservedly ni Ito. Diretso nitong natapos ang life bar. Congratulations player. Si King Yuliuli Xu at Ito ang nakatapos ng dungsyon. Nabasag ang record ng Blackwind Stronghold dungeon. Nag-explode ang world
chat. Tinitigan ng teammate si Itoo na parang milagro. Lahat nakatitig kay Itoo. Grabe, big bro. Parang pro level na ito. Namangha Sixwehe. Parang mapipisa na ang bagang. Pero pilit pa ring pinuri. Huwag mo kaming kalimutan pag menyo ka na. Lakas mo talaga. Anong guild ka, big bro? Si Itoo ang may pakpak na baboy. Level 2 newbie lang. Hindi sanay sa for this na eksena. Medyo napalundag sa uplib. Namula bigla. Hindi ako magaling. Hindi naman ako malakas talaga. Yung weapon ko ang okay. Biglang natigil sa pagsasalita. Naramdaman ni Itoo, tumigil agad buffer. Pero alerto ang grupo. Napatingkad tingin nila. Weapon. Tanong ni Xwehe, saan galing? Yun lang, sa blacksmith ng Yunming Town, kay Dis. Hindi nakatagal sa mga tanong. Ikinuwento lahat ni Itoo tungkol sa akin. Tumawa si Xwehe. Ganyan pala ang ihis. Big bro, ipakita mo naman sa amin. Medyo nahihiyang sagot ni Itoo. Sige, balik tayo sa Yunming Town. Nag-teleport out ang grupo. Level 2 players lang. Si Itoo ay ilang na ilang sa likuran ng grupo. Agad umalis, pero may mga tahimik na sumunod. Balik sa blacksmith shop. Ako naman, todo focus na pinalalakas ang weapon. Nilapitan ni Itoo at ng grupo. Master, proud na listahan ni Itoo. May dinala akong kaibigan. Gusto rin nilang i-upgrade mga weapon nila. Tumigil ako intro. Sinulyapan ng malalim ang grupo. Pwede, sagot ko ng kalmado. Pero bukod sa dalawa weapon, kailangan pa ng materials at service fee. 100 coins per deal. Ha? 100 coins, nagulat lahat, pero naalala ang ifi. Sixwehe ang unang misira. No problem. Nilapag ang blue knife at espada. Kinuha ko at sinimulang pukpukin. Tunog ng hammer. Blackwind large knife. Skillful, wreck. Level 3 attack. 7-8 special, sword key. Blackwind sweeping leaves. Chain break givay chenping. Nakita ng iba. Naglabas ng mga gamit. Kaching, nag-ingay ang coins. Biglang, 3 astig na div pumasok. Ang leader, level 7 Fagwanggu. Boss Chen, gipit kami ngayon. Pautang muna ng konti. Yitua with him. Nagbago ang mukha nila, pero di makalapit dahil wala pa sa level. Di ko man lang tiningnan. Patuloy kong ginagawa. Naiinis si Wanggu, napansin na di pinapansin. Hinawakan niya ang kwelyo ko. Hoy, kausap ka namin. Trigger ang guard. Kuminto ang tunog ng vertebrae. Pinulot ko ang maitim na luha tube. Tinuktok kay Wanggu. Boom, sumiklab liwanag. Malakas ang tunog. Sumabog ang balikat ng thug. Halos ubos na ang ni. Bagsak siya. Tahimik lahat. Kinabahan si Itoo at tiningnan ang weapon info. Weapon, untitled. Wreck. Level 1-0, 75 attack. Ito ang elastic gun ng next era. Nakita ni Layas ang gun barrel. Nagkagusibong si Wanggu. Nanginginig ang boses. Boss Chen, sorry po sa abala. Abala? Sabi ko nang may ngisi. Nakatutok ang masihig na baril sa ulo niya. Di man bala ang laman. Takot na takot pa rin si Wanggu. Naglabas siya ng coin bag sa counter. Para sa'yo po ito. Galing yan sa kapitbahay, di ba? Masining akong Adriano sa kanya. Babalik ko. Ibabalik sa may-ari. Nag-attempt si Wanggu na kunin pabalik. Pinabigat ko ang baril. Nanginginig ang buo niya. Nahulog ang coin bag. Nagliparan ang coins. Lumalapit lahat ng napahamak na disc. Kinukuha ang mga pera nila. Tumingin ako sa mga player. Nagkagulo ang chat ng channel nila. Ano ginagawa ni Master? Nagbibigay ng pera. Pinapainit ang bagong weapon. Seryoso ang kwento. Ayos ang pagkakatayo ko. Persona ni Wei Guangzheng. Sabi ko ng malamig. Umalis si Wanggu ng takot na takot. Napabilib si Judas kay Itoo at tinitigan ang baril ko. Nagkunwaring curious na bata. Nainis ako sa gunting. Kunat mo akong tinanong, anong gusto mong gawin? Gusto mong sulyapan? Inilista ko ang baril sa merchant list. Item, Shui Fe, na post success. Tier 5 mode open. Sige, eto na. Excited na kinuha ni Itoo. Pinikit ang isang mata, nag-aim. Paano mag-aim dito, master? Kulangan pa ng materyales, di ko pa natapos gawin. Sagot kong lumilipad. Si Itoo nagmura sa isip, half-baked pala. Pero nilalaro-laro pa rin ang baril. Boom! Natulak pa atras, masit plank siya. Yung manikin sa malayo, pipeline. Ako rin, susubukan ko. Inagaw ni Xwehe ang baril. Maingat na pinindot ay trigger. Bang! Malakas ang power. Lumingon at ngumisi si Xwehe. Master, izan ba ang baril na ito? Napansin kong in SB, di magalang yung ugali niya. Itim ang mukha ko. Ibebenta ko sa iba, massive to. Tuloy-tuloy ko silang tinutulungan mag-merge. Pero pawis, may nag-trending post na God level blacksmith ace. Pumatok na thread sa forum. Level 2 dungeon farmer. Dala ay firearm. Philanthropist. Lahat na detalye, kinabaliwan ng players. Wow, iba to. Lahat nag-sword, siya baril. Tara, pupunta rin kami sa Yunming Town. Gusto ko rin ng fused weapons. Kinabukasan, punuan ang blacksmith shop. Habang todo grind ang experience ko. Nag-prompt ang system. Tumaas ang reputation mo ng malaki. Promotion to senior blacksmith. Tumango ako. Pinili agad ng walang pagdadalawang isip. Nawala ang system screen. Naging master ng Yunming blacksmith shop na ako. Elite, may bagong access. Shop at staff management. Napangiti ako konti. Tamang-tama na mag-expand. Kinabukasan, sa harap ng shop, trending na. Punong-puno ng tao. Kahit mga manlalarong mula malayo, ay pinuno ang kalsada hanggang sobrang no frontier. Sa mapaganitong kasabikan, hindi ko binuksan ang pinto para sa kanila. Sa halip, nagtayo ako ng isang karatula dahil sa sobrang sugo ng tao kamakailan. Limitado sa 100 katao kada buwan ang upgrade ng sandata. Biglang natahimik ang lahat. Si Itoo at ang lumilipad na baboy lumapit sa pinto para tumingin. Ano raw ibig nito? Literal na kahulugan. Sabi ko ng malamig sopas. Simula ngayon, limitado na ang validyo ng weapon synthesis. Di ba dapat yan trabaho ng panday? Bakit may limitasyon? Tinignan ko siya na parang ingot. Ano ba yung sinasabi mo? Ang trabaho ng pandayan, gumawa at magbenta. Synthesis. Extra service lang ginagawa ko pag trip ko. Huminto ako saglit. Malinaw kong sinabi, hindi ko ipapabayaan ang negosyo ko para lang dito. Yan ang talaga kong kabuhayan. Yan ang aking tunay na sandigan. Syempre, marketing strategy ko yan, gutom style. Hindi talaga umalis mga manlalaro. Lalo pa nilang naglitter na kumpleto ni Master Chen. Dahil sa iba't ibang staple weapons. Ang sagadang pondo at material na pabilis. Kinabukasan si Itoo, ang lumilipad na baboy ay may malaking bag. Binagsaksak sa sahig ng malakas. Napangiti siya at nagsalita. Naglabas ng papel at binasa, Master. Pinadala ng mga tropa ko to para pa-synthesis. Titignan ko Pagsamahin tong mahabang espada at ikli. Alam ko na nangyayari.
Ito yung blood combo. Nakahanap ng butas sa akin pipeline. Nagpapagawa sa halip na sila. Hindi ko binigyan ng pabor. Tinapos ko lang agad ang transaction. Nang paulo na si Ituo at ang baboy. Sinabi ko na sa tao sa fast food voice. Sapat na ang order today. Synthesis na business hanggang dito na lang muna. Balik kayo bukas ng maaga. Nagkagulo agad sa labas. Di ko na lang pinansin. Isinarado ko ang bintana. Sinimulan ko nang gamitin secret materials ko para gumawa ng hair fragments. Dahil ito ang core equipment ko. Tiwala lang ibibigay ko to. Kasabay nito, sa lahat ng weapon na pinadala ko para sa synthesis. May malaking network na ako sa Yunming County. Malapad na surveillance grid yun. Nang Priest ay nagagamit ko na ang basket. Ramdam kong wherever in the corner sila Snow at Black Team nag-usap. Ang bilis mag-ayos ng bug sa larong to. Grabe. Mag-isa lang pero ayos agad. Tama na, wag ka na maingay. Palpak na plano natin. Bilis, isipan Miss Plan. Si Night Never Ends ay biglang nagsuggest na may pagkasungit. Gawing monopoly ang slot. Paalisin ang mga dayo para masustain advantage ng mga taga-Yunming. Pero, maging si lumilipad na baboy seryoso na umiling. Hindi ako payag. Ang ACF na si Chenping napakabait sa atin. Mahalaga siya para sa akin. Hindi pwedeng dahil impis na tubo, trader kami. Parang baliktad kami tuloy na bumira. Si Night Never Ends humiwalay sa pata team. Malamig na nag-walk out. Kinabukasan, gumawa pa siya ng government office party. Sinara buong kalsada. Kotongan ang mga out-of-towner. Mga banyaga, may domicile ba kayo dito? Papasok lang kayo para mag-upgrade ng gear. Temporary resident, 50 copper coins bawat entry. Kung ayaw, wag bilhin. Grabing asal. Pinaginitan ng malalaking guild. Simula ng server. Unang malaking laanan ng laban. Dito mismo sa harap ng shop ko nangyari. Wushiweng, hindi ka naman magnanakaw. Ang layo ng bayahe ko tapos. Para lang magpa-upgrade, layas ka dyan. Dahil inuudyukan ni Night Never Ends. Nawalan agad ng abe ang sitwasyon. Nagkaroon ng bakbakan at natamaan pati daan. Mga tagalugar, balik lang ng balik dahil sopas. Walang magawa ang mga guardies, pati buong syudad na damay. Sixing Yuli na stress ng sobra. Hindi makalusot party niya sa Riot. Nagka-idea siya. Iniwan ng group, sumabay sa gulo. Uy, support ka. Paano ka perfecto dyan? Pero may lumilipad na baboy. Tumulong humila, pero hindi na isalba. Ako naman, chill lang sa likod Jidis patiatia. Tumakbo ng hingal si Liuli. Master, nagkakagulo na sa labas. Para lang makuha slot ng synthesis mo. Nagkahamok dalawa grupo. Nilapag ko ang tasa ko. Walang reaksyon ang kulay kay unreasonable. Mga adventurer, nag-aaway na. Nga, master, mag-intervene na kayo. Pag tumagal pa, baka grabe na ito. Hindi ko sinabi na okay o hindi. Malamig akong nagtanong. Kung makialam ako, sa tingin mo, titigil sila? Wala siyang sagot. Tinuro ko ng landas. Pwede kang magreklamo sa opisina ng bayan. Ay demanda sila. Illegal fighting sa kalsada. Gumawa ng mulot Riot. Napatigil si Liuli. Pero master, dahil sa'yo kaya nangyari ito. Kung ako ang dahilan, dapat ako din ang solusyon. Natawa lang ako. Ano pa ba magagawa ko? Dagdag slot o isara na lang shop ko. Temporaryong solusyon lang yan. Kitang-kita ay litong-lito siya. Pero kita niya chill na chill ako. Kaya pinili niya akong paniwalaan. Si master may rason yan. Lumabas siya. Papunta na siya sa bayan para subukan. Baka pwede pa tumigil ang gulo. Sa munisipyo, bugbog ang party ng pulis. Hawak-hawak ng chief ang ulo niya. Hindi talaga alam ang gagawin sa mga deathless adventure. Biglang dito, takbo siksing Yuli sa opisina. Grabe reklamo. Mga sir, sa Sopa Street, daan-daang adventurer nagsusuntukan. Barado lahat ng daan. Pag nagtagal pa, baka recognizable carnage na ito. Nang marinig adventurer pala yan, nagtaguan agad mga pulis sa likod ng chief. Alam na ng chief kalakihan to. Dali-daling dinala ang report kay Mayor Zangdekay. Mga 4 si Mayor. Talagang attempted. Hawak ang references at nag-isip. Ibig mong sabihin, lahat sila nag-aaway dahil Sopas blacksmith ni Chen. Yung naduga si Wanggu ilang araw skill. Sir, si Secretary Singit. Ayon kay Wanggu, ang Iron Master hawak yung tinatawag na firearm weapon. Ang lakas niyan. Nakita ni Mayor Zangdekay, napakaliit ng mata. Wala siyang interest sa buhay ng Fese. Pero gustong-gusto niya makuha ang bagong sandata. Umindak siya sa salitang firearm. Citizen, dalhin mo ang team mo para pag-ayusin sila. Intindido na, Secretary. Nilusob agad ng police at official staff shop ni Master. Nang makita ng mobility, nag-atrasan at nagpahinga ang mga player. Lumakad pataas ng ulo si Secretary sa shop. Nakasaludo sa akin habang nakarelax ako sa tsaa. Master Chen, ayos ka pa ba lately? Sa job ng mayor, dito ako para mag-ayos ng gulo. Nilapag ko ang tsaa. Hindi man lang ako fashionable. Huwag ka masyadong magpakumbaba, advisor. Sila lang naman ay mga importanteng bisita na gustong makuha. Medyo sabik lang ako. Gusto sanang magreklamo si advisor. Pero napatahimik ko siya sa isang salita. Seryoso siyang humiling na patahimikin ko ang gulo. Natawa lang ako. Gusto mo ba akong patigilin, advisor? O gusto mong tumigil na lang ako sa negosyo? Ayusin dapat mula sa ugat ang problema. Tinuro ko ang maliit kong tindahan. Kulang ako sa tao. Hindi ko kayang pagsilbihan lahat ng adventurer. Siyempre, nagtatampo sila. Kung tutulungan ng munisipyo, palakihin natin ang operasyon, pasimplihin ang proseso, lilipas din ang kaguluhan. Napapailing ang mga tao. Ang galing ng palusot ng batang to. Kita ko nag-aalangan siya, kaya naglabas ako ng panibagong alas. Inilapag ko ang sirang buhok sa counter. Inanunsyo ng munisipyo kung sino ang makakatulong kay Chen ay tiyak na gagantimpalaan. Sa tingin mo, advisor, anong masasabi mo rito? Sakto, hirap na siyang malaman ang lihim ng armas. Ako na mismo ang nag-alok ng kapalit. Agad niyang sinabi na iulat niya ito. Tuwa ang narinig ng gobernador pagkatapos marinig ito. Agad na naglabas ng pondo. Sa loob lamang ng 2 araw, lumaki ang tindahan ko ng ilang ektarya. Umuukupa na ng buong kalye ang pabrika. Unti-unting humupa ang gigil ng mga manlalaro. May mga humanga sa laki ng suporta ng gobyerno. May mga nagbiro na para lang kay Snow ang lahat ng ito. Sa tulong ni lumilipad na baboy, lalo silang nagtataka kung sino nga ba talaga ako. Matapos ang pagpapalawak, ako na mismo ang nagpunta sa munisipyo. Diretsong inamin ni Zangdekay, Chen, mahusay ka talaga. Ngunit, talagang interesado ako sa armas mo. Nagkunwari akong parang ngayon ko lang napagtanto. Inabot ko ang drawing na ginawang plano. Sir, gusto ko sanang ialay itong yaman. Ang tawag dito ay firearms. Kompleto ang recipe sa plano. Labis ang tuwa ni Zangdekay sa pakikisama ko. Nagpadala pa siya ng mga manggagawa upang matuto sa akin. Master Chen, narinig ko, kulang pa raw ang apprentice mo sa Pandayan. Tama po, sir. Nabalitaan kong nakakulong si Wanggu. Gusto ko sanang pakiusapan para sa kanila. Baka magbago pa sila ng landas. Ang tawag ko dyan ay labor reform. Natawa ng malakas si Zangdekay. Sabay utos ng malakas, ibinigay niya sa akin ang mga takaugulo. Akala ni Wanggu
sa kulungan ay ipapapatay siya. Takot na gusto akong yakapin. Nakilabutan ako. Tinadyakan ko siyang palayo. Pagbalik sa pandayan, inilagay ko sila sa tabi ng mga bato. Simula ngayon, kayo na ang mga labor reform prisoners. Mag-aral ng mabuti. Subukan ninyo ang baril na to kung medyo pasaway. Tinitingnan ako ni Wang Gu habang nililinis ko ang sirang buhok na baril. Dahil sa takot, sinampal niya pa ang utusan niya. Gusto mong mamatay, ako ayaw mamatay. Ngayon, sa tulong ng mga manggagawa at labor prisoner, wala na akong kailangang gawin sa basic jobs. Kaagad kong inianunsyo. Walang limitasyon na ang weapon synthesis service. Nabuhay ang Yunmeng County. Maayos ang pila. Ako na lang nakaupo sa harap ng forging table. Pinagkakatiwala ko na ang lahat sa mga tauhan ko. Sa wakas, natapos na ang gulo. Habang ang reputasyon ko bilang Chenping ay nasa pinakamataas sa mga manlalaro. May na-detect na epekto. Malaking lakas ang nadagdag. Gusto mo bang maging elite blacksmith? Walang alinlangan. Tagumpay ang promotion. Bago mo na, ikaw na ang boss ng Yunmeng County Weapon Factory. Na-unlock ang espesyal na Dongshon access ng Elite. Sa aking pag-aaral, ang access na to, nagbibigay daan makagawa ako ng Dongshon na nakatali sa malaking puwersa. Mas malalaking plano ang bumubuo sa isip ko. Kapag namatay ang player sa Dongyun ko, ang AC, pera at gamit ay napupunta sa akin. Ang pumatay na halimaw na tauhan ko, makakakuha ng 50 na void experience. Yung mga labor prisoner ko noon, ngayon ay mga star employee ng county. Pinili ko ang 5 SAC na bersyon ng sirang buhok gamit ang scope. May engrave pang anti-slip design. Bitbit ang baril, bumalik ako sa munisipyo. Master Chen, tunay kang haligi ng bansa. Hinimas-himas ni Zhang Dekai ang malamig na katawan ng baril. Punong-puno ng pagnanasa ang maliliit niyang mata. Dahil sa baril na ito, may panlaban na rin ako. Makakatulong din ako sa gobernador. Ikinararangal ko po iyon, sir. Nagbigay ako ng paggalang. Tahimik akong natawa. Nagbago ang usapan ni Zhang Dekai. Master Chen, talagang mahusay ka. Siguro hindi lang dito ka magaling. Ang mga sundalo sabik na mabigyan ng bagong gamit. Dahil sa kasakiman niya, natauhan ako. Tahimik ko lang nilabas ang drama. Biro lang po, sir. Napulot ko lang itong lumang libro. Nag-aral ako ng matagal para dito. Lahat ay itinuro ko na. Napangiti siya. Sabay nag-alok ng partnership. Binigyan niya ako ng official position pero walang ranggo. Kailangan ko rin ng suporta ng gobyerno. Nagkunwaring nagulat sa swerte. Sige po, buong galang ko pong tatanggapin. Pagbalik sa pandayan, nagkulong ako para gumawa ng Dongshon. Pinili kong location ay sa lumang minahan sa kanluran. Naamoy ang sulfur sa paligid. Parang dumadaloy ang apoy ng dragon. May isang sunog na dirt road lang papasok sa loob. Tatawagin ko itong lupa ng pagpapatigas. Successfully named, Dungeon of Quenching Land. Level 15, Hell Mode. Lumabas ako mula sa kwarto. Inabot ko ang mga bagong baril. Kay Wang Gu at mga kasama niyang pawisan. Simula ngayon, bukod sa pag-forge, mag-practice din kayo ng baril. Mga sumunod na araw, panay putok ng baril sa likod, hanggang kumpirmahin ng system na lahat sila ay marunong na grade 1 sa baril. Saka ko sila ginawang Dongshon mobs. Ako naman, ang final boss. Ang reward, rare item na pwedeng gamitin pang craft ng libre. Sa tulong ni na lumilipad na baboy at iba pa, naglabas ako ng secret quest. Mabilis na sumikat ang Dongshon of Quenching Land. Sa God's View, nakita ko ang unang nag-challenge na grupo. Bloody Glory. Elite team, sumunod, dapat natin kunin ang level 15 Dongshon na ito. Natin dapat makuha ang first clear. Ang team leader na si Sword Pointing buong tapang na pinangunahan ang grupo sa yungib. Pagkapasok nila sa dirt road, biglang nagsimulang gumaan ang putok ng baril mula sa anino sa kabila. Bang! 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 Sa itaas ng Githi na naka-heavy armor, may lumabas. Buhay, nabawasan ng 89. Malaking bahagi ng health bar, umubos. Ay, ano ng klaseng bagay yan? Baril yan, na ibenta na ng panday sa Yunmeng County. Dahil iisa lang ang makipot na daanan, parang tulay na kahoy. Ang mga manlalaro, naging target. Si Wang Gu at ang iba pa, nakatago sa kabilang pampang, nakangisi. Tikman mo to, isang putok mula sa lolo mong si Wang Gu. Pumunta ang elite team, sinuong ang putok, tumawid sa tulay. Nilinis ang ilang hamak na meli na mahina sa labanan. Sa wakas, narating ang loob ng kuweba. Ako ay nakaupo ng nakakrus ang binti. Pinupukpok ng martilyo ang nagbabagang pula na hilaw na material. Sa wakas, narito na ang boss. Naghahanda na lumaban. Galit na sumugod ang AC. Haay, kahit magpanday lang, di pa makatahimik. Bumuntong hininga ako. 4 na hair-splitting flint ang sabay na nagbuga ng apoy sa akin. Sinusubukang umatake ng walang tigil. Pero agad, may narinig na ganting putok. Ang health bar ng healer biglang naubos. Lumitaw sa itaas ng ulo. Pula na buhay, nabawasan ng 120. Critical hit. Boss, hindi kami ang bumaril. Ano? May baril din siya. Nagsimula na ng tuluyan ang labanan. Mabilis akong kumilos na parang leopardo. Malakas ang martilyo. Pinilit ang AC na paatras ng paatras. Mas nakakatakot pa rito. Sa pagitan ng melee, bigla akong maglalabas ng nakakargang blunderbuss na parang magic. Direktang pipili ng target. Napiit ang melee. Ang ranged ay isa-isang tina-target. Walang nagawa ang elite team. Boss, di na namin kaya. Di ito ang hirap na pang level 15 na Dongshon. Itinuro ang espada sa langit. Naging puting ilaw. Bago mawala, kalahati lang ng sigaw ang naiwan. Nag-cheat ang boss na ito. Galit na sumabog sa isip ko ang system notification. Ang experience bar ay umakyat ng 150,000 na parang rocket. Sa Juxiao, ang experience ay universal na pera. Maliban sa pag-level up, mas napapalakas nito ang skills at blueprints. Nanatili ako sa level 15. Ang lahat ng experience, inilaan sa pagtuklas ng bagong function ng primordial furnace. Ilang araw lang, nadiskubre ko na pwedeng pagsamahin pati skills. Ang gun mastery na nakuha ko sa paggamit ng firearms at hammer break, inilagay sa furnace. Maraming experience ang nagamit. Matagumpay na nagawa ang gunsmithing. Bilang isang ethis, kung makaipon lang ng sapat na skills, ay may papasa sa mga players para makakuha ng mas maraming ginto at experience. Sa pagkakataong maghatid ng silver notes sa kasamahan, nilimas ko ang kalahati ng
skill sa Yunming County. Mula sa Ministry of Justice, natutunan ko ang interogasyon at pagpapatupad. Mula sa Armory Department, natutunan ko ang weapon mastery. Kahit, pati ang skills ng may-ari ng bar at ng apothecary. Hindi ko pinalampas. Kaya, simulan na. Execution panandang pandagdag weapon mastery katumbas equals condemnation hammer break. Panandang pandagdag quenching katumbas equals fiery tendon sever. Gun mastery panandang pandagdag weapon mastery katumbas equals firearms master. Sa sandaling nakuha ko ang firearms master, dagsadagsang kaalaman ang pumasok sa isip ko. Dati, kinokopya ko lang ang hair splitting flint. Ngayon, kahit isang tingin lang, makikita ko na ang daan-daang paraan ng pagpapabuti. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Sinubukan kong pagsamahin ang blueprint ng hair splitting flint at ang bagong skill. Matagumpay na nakuha ang bagong blueprint, ang rapid fire flint. Rapid fire flint, kailangan level 15, atake 50. Bagong disenyo, 7-5 putok na sunod-sunod. Pero malaki ang recoil. Agad akong nagsimula. Sa tulong ng skills, ang ritmo ng file at martilyo, parang musika. Pagkalipas ng kalahating araw, lumabas ang unang sample. Ang katumpakan, parang gawa ng machine tool. Pumunta sa likod bahay para subukan ang baril. Pagkatapos ng 3 putok, ang lakas, direktang namanhid ang kanang braso ko. Ikinaway ko ang kamay ko. Napagtanto na masyadong mataas ang threshold ng baril. Baka di ito kayang hawakan ng players. Sa mga sumunod na araw, maingat kong ginawa ang 18 pinabuting bersyon. Naglagay ng shock-absorbing components. Binaba ang level requirement sa 1-0. May kapital na para harapin ang otoridad. Nasiyahan ako sa libreng oras. Araw-araw, maliban sa pagpanday at pag-synthesize, ay pagtuturo. Kina Wanggu at iba pang hamak sa Azure Dragon Blacksmith Team. Boss, nagkamali ako. Magtatrabaho na ako ng maayos. Gusto pa lang sana ni Wanggu magyabang sa kapatid tungkol sa Fire Roasted Steel, mamaya. Ang likod ng ulo ni Wanggu ay nakatanggap ng matalas na pitik mula sa akin. Itinuro ko ang sandata na pinandayan niya at nagturo. Masyadong manipis ang talim na ito. Hindi matibay. Ang isa naman, masyadong matigas. Madaling masira, kulang sa tibay. CJ, boss, tama po kayo. Tumango siya ng paulit-ulit na parang nagbabayo ng bawang. Pero sa loob niya, bumubulong siya. Mas mahirap magpanday kaysa lumaban. Sa oras ng hapunan, pinangunahan ko ang mga batang ito papunta sa Drunken Immortal Restaurant. Sinalubong ng magandang silyusan niya ang ilang hamak. Halos tumikit na ang kanilang mata sa kanya. Pinalo ni Wanggu ng chopsticks ang tika mic nila. Cheers sa'yo, Boss Chen. Lahat ay nagtaas ng baso. Namula ang mukha ni Wanggu. Hindi makaisip ng toast. Ngumiti ako ng bahagya at magalang na sinabi. Sa inyong sarili ako'y nagbibigay pugay. Sa inyong sipag nitong nakaraang araw. Pagkatapos ng isang inuman ng tapat na alak, ang mga taong ito ay lubusang nagpakatino. Pagkatapos ng ilang round ng inuman, ilang nagmumurang players ang bumaba mula sa ikalawang palapag. Ay, ang mga baboy ramo sa Blackwind Mountain, parang may energy drink. Napakalakas nila. Ang mga isdang may magandang ngipin sa Yunmings ay dumami ng 1-0 beses. Sinumang lumusong sa tubig, kakainin ng isda. Biglang kumabog ang puso ko. Kolektibong kaguluhan ng mga hayop. Ito ay masyadong kahawig ng prelude sa flood project. Pagdaan sa County Yemen, nakita ko nga ang anunsyo ng gobyerno para linisin ang mga dekontrolado. Hayop na may patong, mas malala ang sitwasyon sa aking inaakala. Pwede mag-revive ang players. Kung ako, na isang case, ay malunod, ay talagang mawawala. Pagbalik sa blacksmith shop, si Wanggu at ang iba pa, natulog na, umuutot. Ako ay nag-iisa sa blacksmith shop. May malubhang ekspresyon, di sapat ang pagiging nakakamatay lang. Sa harap ng napakaraming halimaw, dapat may crowd control at malawakang pinsala. Paano gagawin yan ng panday? Control. Tinitigan ko ang panel. Sa huli, bumagsak ang tingin ko sa pharmacology general knowledge. Nagbigay inspirasyon ang krisis. Agad kong binuksan ang primordial furnace. Pinagsama ang pharmacology general knowledge at recipe ng lead bullet. Matagumpay na nakuha ang paralysis ammunition at recipe ng poison ammunition. Tapos na, bulong ko sa sarili. Puno ng kislap ang mata ko. Diretso akong pumunta sa Chinese medicine shop. Inaktibo ang key sweep mode sa mga sangkap ng recipe. Ang apprentice sa parmasya na si Lincia Oyao, nagbabantay ng tumpok ng ikdamo na nagpapali siya ng bituka. At anesthetic powder, tumingin sa akin ng kakaiba. Kuya Chen, sino ang lalasunin mo? Sino lalasunin? Pinilasan ko siya sa noo. Nagtapon ako ng candy. Bawasan ang pagbabasa ng martial arts novels. Kumain ng mas maraming candy. Patamisin ang bibig mo. Sino ang nagbabasa ng novels? Ang binabasa ko ay malinaw na autobiographies ng mga immortal. Tinatamad akong pansinin ang paliwanag ng batang ito. Isinilid ko ang mga gamot at mabilis na nagsimula. Paralysis ammunition, 80 sansa, 3 segundong pagkalumpo. Poison ammunition, 80 sansa, level 1 na pagkalason. Sinadya kong hatiin ang kalahati at ilagay sa bag. Nang magbukas ang blacksmith shop, si Ito Ohifedezhu, a flying pig, ay dumating sa tamang oras. Inabot ang mga materyales na kinolekta kahapon. Pagkatapos kong tanggapin, inabot ko ang tela na bag. Ito ang research ko kamakailan. Kunin mo muna to at subukan ang epekto. Labis na natuwa si Ito Ohifedezhu, a flying pig. Mukhang ganun nga. Pakiramdam niya umabot na siya sa advanced na bahagi ng sunod-sunod na misyon. Di nagtagal, biglang may malakas na pagsabog sa loob ng Blackwind Mountain. Lumabas ang galit na Steelbore King na kasing laki ng kotse. Sumugod ito ng galit na galit, umasa kay Flying Pig Squad para tumayo sa harap. Kasama ang taot kalasag, tinaboy sila ng Boar King at halos mawala ng buhay si Liuli. Bilisan, gamitin mo ang binigay sa iyo ng master. Halos pumutok ang ugat sa leg ni Xue. Takot na takot si Flying Pig habang naglalagay ng espesyal na bala. Tinutok niya ang baril sa mapulang mata ng Boar King dahil di niya alam ang epekto. Pawis ang kamay niya sa kaba. Bang! Pumutok ang baril. Tumigil bigla ang Boar King. Parang pinindot ang pause. Hindi siya makagalaw. Sumigaw si Flying Pig ng malakas. Pagkalipas lang ng 3 segundo, isa pang putok. Bang! Nanigas ulit ang Boar King. Bang!
Ikatatlong putok ang sumunod. Ang level 15 elite boss ay kontrolado hanggang mamatay. Kasabay ng malungkot na hiyaw, bumagsak siya sa lupa. Grabe, muntik na mahulog ang panganib Sue. Ilang minuto matapos noon, sumabog ang opisyal na forum. Misteryosong bala na kayang mag-stone ng 3 segundo. Pinatayo lang ang elite boss para bubugin. Biglang nag-trending, nababaliw ang mga manlalaro. Ginawa ba yan ni Master Chen ng Yunming County? Siguradong. Ano man ang presyo, bibilhin ko. Sa loob ng Dragon Pavilion ng Big Guild sa ibang syudad, si Guild Leader Long Zanyu kinakatok ang mesa. May pagkainggit sa mata niya. Magpadala ng tao sa Yunming County. Kunin ang lahat, kahit ano ang kapalit, monopolize ang bala. Kinabukasan, kumatok ang Yamen guard sa pinto ko. Master Chen, pinapatawag ka ni Magistrate Sang. Nagbigay ako ng ilang pirasong bariya para makakuha ng balita. Tinanggap ng guards ang pera, pero umiling lang sila at dinala ako. Sa likod, kung saan maraming inis sa mukha ni Zhang Decay. May urgent report mula Low Capital na nakapatong sa mesa. Master Chen, malala na ang problema dito sa Yunming County. Ang prinsipe ay nagbigay ng ultimatum. Kung hindi maresolba sa loob ng 1 buwan, tanggal ako sa posisyon ko. Tama ang hinala ko, gusto lang ng lagay si matandang ito. Nagkunwari akong nag-aalangan. Magistrate, tama pong gumagawa ako ng espesyal na bala nitong mga araw. Dati puro plano lang sa papel. Ang laki ng nagastos ko kundi konti lang ang nagawa ko. Masakit sa akin pero naglabas ako ng isang maliit na pouch. Biglang pumasok ang civil affairs personnel. Nagmamadali. Lord, may adventure. Ginamit ang bola ni Chen Ping at napatay ang isang elite boss. Tinitigan ako ni Zhang Decay papalapit. Para siyang humawak sa huling pag-asa niya. Master Chen, kailangan namin niyang bala. Naglabas ako ng pain. Magistrate, hindi pa po mass production ang bagay na to. Kung magbibigay ang yamen ng materyales, pwede kong unahin gawin ito. Pero may personal akong request. Kailangan ko po ang abandonadong Blackrock mine sa west ng bayan. Nag-alinlangan si Zhang Decay saglit. Pero kaysa mawala ng pwesto, wala nang kwenta ang minahan. Sige, gusto mo ng minahan. Ibibigay ko sa iyo ang minahan. Pagbalik ko sa pandayan, ibinigay ko ang mga gawain sa grupo ni Wang Gu sa paghawak ng bakal. Boss, nangangamoy masyado ang damong ito. Mas matindi pa sa kubeta na di nililinis ng kalahating buwan. Nagreklamo ang alipin habang tinatakpan ang ilong. Sinampal siya ni Wang Gu agad. Sabi ni Kuya Chen, ang kaalaman ang magpapabago ng buhay. Tuloy lang sa trabaho, core assembly. Ako lang ang gumagawa nito gamit ang primal furnace sa crystalline room. Biglang tumaas ang production. Pagkatapos ibigay order kinabukasan. Nagbenta na ng bagong bala ang pandayan. 50 wen bawat isa, max 5 bala bawat tao. Parang hold up ang presyo. Pero nakapila pa rin ang mga manlalaro. Master, triple ko ang presyo. Bigyan mo pa ako ng 5 bala. Naka-poker face ako at tinuro ang karatula. Walang tawaran. Limitado lang ang stock. Tanong pa, patay ka sa akin. Biglang pumasok ang isang dalaga sa pandayan. Nakasuot siya ng mapusyaw na asul na robe. Pula ang sulok ng kanyang mga mata. Siya si Whiteling, ang tofu beauty. Kuya Chen, pakiusap, iligtas mo si Xiaoyao. Hinawakan ko siya sa balikat. Dahan-dahan, sabi mo si Lin Xiaoyao. Yung spiky hair guy, namamaos na sabi ni Bailing. 2 araw na ang nakalipas nang pumunta si Xiaoyao sa Blackwind Mountain para maghanap ng damo. Hanggang ngayon di pa siya umuwi. Ang nahanap ng guards ay punit na long shirt lang. Akala nilang patay na si Xiaoyao. Pero naniniwala si Bailing na buhay pa siya. Umikot agad ang ibang players. Naamoy nila ang side quest. Tahimik ako ng sandali. Ikaw mismo ang nagsabi. Palagay mo lang. Paano kung di na talaga bumalik? Saan naman natin siya hanapin? Siguradong buhay pa siya. Nang hina sa tuhod si Bailing at lumuhod sa lupa, umuulan ng luha mula sa kanya. Ang pulang ilong at namumugto niyang mata ay nakakaawa. Sa huli, napabuntong hininga ako. Tinulungan ko siyang tumayo at bumalik ang seryoso kong mukha. Wala akong obligasyon lumaban para lang sa hinala mo. Pero iyak siya ng iyak, bigla akong nagbago ng tono. May utang pa si Xiaoyao ng 3 lay ang napilak sa akin. Sisingilin ko siya, normal lang iyon sa pandayan. Nagulat si Bailing, tapos bigla siyang umiti at yumakap sa akin. Medyo awkward kung inalis siya. Tumingin ako sa gilid kung saan sobrang excited si Flying Pig at Suehe. Flying Pig at Suehe, tuwang-tuwa sila. Master, lalabas po ba kayo ng syudad? Nilapitan ako ni Flying Pig. Sisingilin ko siya. Sagot ko ng casual. Gusto niyo po ba ng mga bodyguard na kasama? Nakuha agad ng alipin ang ibig kong sabihin. Gumawa agad siya ng nakatagong chain quest tungkol sa disaster investigation. Ibinigay niya ito sa kanila. Syempre, game sila. Hidden quest yan, diba? Nagdiwang si Flying Pig. Naguguluhan si Bailing sa 2 adventurous na to. Nalilito siya. Tinapik ko siya sa ulo. Huwag kang mag-alala, mababait yung mga yan. Matapos ang kalahating oras, nagtipon kami sa Westgate. Diretso kami papuntang Kanluran. Sa Blackwind Mountains. Dating hideout ng mga bandido. Ngayon parang napakatahimik at ang weird ng hangin. Amoy dugo sa paligid. Sarado na pala ang Dongshun entrance. Nakapikit si Liuli. Naghanap ako sandali. Nakumpirma kong tinamaan din ng disaster ang lugar na to. May nakuha si Liuli na piraso ng dugo ang panyo mula sa puno. Nang makita ni Bailing, bumagsak siya sa lupa. Siya mismo ang nagtahi ng panyong yun para kay Xiaoyao. Kalma akong ginamit ang skill ko. Trace at clue collection. Agad lumabas ang golden trail sa paningin ko. Nagkalat ang mga yapak at mga bakas ng dugo. At may bakas ng hila papasok ng kabundukan. Sumunod kayo, ako ang naging guide ng lahat. Tahimik ang daan, nakakapagtaka. Ni isang hayop wala kaming nakita. Nang makarating kami sa pinakaloob, huminto ako sa tapat ng kuweba. Sobrang baho rito. Master, nilinis niyo po ba ang mga hayop dito sa daan? Hingal si Liuli. Wala akong napatay kahit isa. Umiling ako. Saan napunta ang mga hayop sa Blackwind Mountain? Nakakatakot ang atmosphere. Pumasok ang mga clue sa loob ng cave. Tara, pasok tayo. Namumutla na sa baho si Liuli at Bailing. Nakatapak ng nabasag na buto si Flying Pig. Napatumba ang isang balangkas. Napasigaw si Liuli sa takot. Pinulot ko ang sirang buto para tingnan. Medyo basa pa ang litid. May sariwang dugo sa loob. Pinilit ni Liuli na huwag masuka at sumigaw. Tumakbo kami papasok sa yungib. Nagulat kami sa isang taong duguan. Nakakulubot siya sa sulok. Sumigaw si Xiaoyao Bailiang at lumapit. Halos walang hangin si Lin Xiaoyao. Malalim ang sugat, kita ang buto. May mga uod na nga. Uminom siya ng tubig. Dahan-dahan siyang nagising. Ano ba ang nangyari? Kwento mo. Nagtanong ako tungkol sa karanasan. Nagulat si Xiaoyao. Lumiit ang mata niya. Baliw na si Damao. Hindi na maintindihan ang sinasabi.
Mga itim na tao mula sa timog. Nakita ko ang seremonyang madilim. May dumarating, master. Tagabantay. Nagbabala si Itoo at lumilipad na baboy na may sigaw. Kakalikod ko lang. May malamig at mabangong hangin na dumating. Isang babae na puti ang buhok at itim ang damit. May seksi at malamultong katawan, umapir sa harap ko. Sino ka, ate? Binuwag ni Itoo ang katahimikan gamit ang bibig niya. Nagulantang ang babae. Halata, nabigla siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa tainga ko. Huminga siya ng mabango. May amoy ka ng Diyos. Sino ka ba talaga? Huwag ka magsalita ng patalinhaga. Sumagot ako ng hindi nababahala. Ang daliri niyang parang jade, pinatong sa dibdib ko. Biglang tumigil ang galaw. Ang sirang buhok na tinago ko sa likod. Tinutok sa baba niya. Taas ang kamay. Huwag gamitin ang bagay na yan sa tao. Ang bastos mo talaga. Dahan-dahan tinaas ng babae ang kamay niya. Tinulak ng baril. Pero hindi siya natakot. Sa halip, umiti siya ng pilyo. Walang sabi-sabi. Hinila ko ang hood niya. Lumabas ang sobrang ganda niyang mukha. May mata siyang parang bulaklak na nakakabighani. Mukhang mga 13 o 14 lang. Dapat inosente ang mukha niya. Pero sobrang puti ng balat niya. Sobrang pula ng labi. May nakakatakot na ganda. Pinakalma ko ang sarili ko. Ibaba ang baril. Bihag ka ngayon. Wala kang karapatang maging magalang. Tatanungin kita, sasagot ka ba? Malambing ang boses ng dalaga. Dahan-dahang nagdikit ang mga kamay niya sa ere. Nagkaroon ng kontak sa dulo ng daliri. Mukhang gusto mong tikman ang bala. Bahagyang pinindot ko ang daliri. Biglang nagseryoso ako. Susunod na segundo, sabay pumutok ang snapping at baril. Lumipad ang bala. Sumabog ito kalahating metro sa harap ng dalaga. Parang tumama sa invisible na pader. Grabe, anong nangyayari? Lumilipad na baboy. Nagulantang si Heshe. Malapit nang lumabas ang mata niya. Ginamit ko ang mental power ko para makita ang katotohanan. Sa mismong pagsnap, maraming berdeng insektong parang pulot-pukyutan ang lumapit. Kinain nila ang bala. Galing sa timog, mahika ng mga insektong venom. Malamig kong sinabi, kaya pala wild ang mga hayop lately. Nagpaparito ng seremonya sa ilalim ng ilong ng gobyerno. Malaki ang plano nyo. Umiti ang dalaga, labi at mata niya. Tulad ng silver bells ang tunog, nanunuot sa buto. Matalino ka nga, ang Diyos ng digmaan ay darating na. Pati ang bandila at aklat ng kalangitan ay mga pagkain. Kayong lahat ang pinakamagandang handog. Di pa nga tapos magsalita. Biglang pinunit niya gamit ang dalawang kamay. Libo-libong karayom na nakakalason ang tumama sa noo ko. Nagwala na talaga. Imbes na umatras, sumugod ako. Binato ko ang espesyal na palayok. Nabasag ang palayok. Makapal na dilaw na usok ay biglang kumalat. Ito ang malakas na pampamanhid na hinalo ko sa mismong lugar. Usok na may lason at mga insekto na nagbabantay sa kanya. Biglang parang mga langaw na lasing. Bagsak lahat sa lupa. Anong klaseng bagay yan? Unang beses na nagulat ang dalaga. Kahit kakaiba ang mga insekto. Pero napakadaling mapinsala. Hinugot ko ang bagong gawa kong otomatikong baril. Hindi ko siya tinutok. Bagkus, pinag-umang ko sa marupok na parte ng kisame ng kuweba. Ginamit ko ang skill na pagsabog at pagpapatama. Bang! Bang! Tatlong malalakas na putok, bumagsak ang malaking bato. Natabunan agad ng alikabok at usok ang puting buhok na dalaga. Hindi ka makakatakas. Amoy Diyos ka. Magkikita pa tayo ulit. Sumigaw siya ng matinis habang gumuho ang paligid. Takbo! Bumabagsak na. Sumigaw ako ng malakas. Hinila ko lahat palabas ng kuweba, nagmamadali at nadadapa. Paglabas namin sa liwanag, isang lumilipad na baboy, nakatingin sa baril kong umaaso. Tumulo ang laway. Master, binebenta mo ba yung yaman na yan? Hindi ito binebenta. Umiling ako, hindi pa kaya gamitin ng mga player ang lakas ng pag-atras nito. Iniisip ko pa kung paano ibenta ng mahal. Biglang napasigaw si Lin Xiaoyao na kinahawakan. Naging seryoso ako. May kumikilos ng mabilis sa ilalim ng kanyang balat. Ginamit ko ang dalawang daliri. Itinusok sa sugat niyang nabuklat. Biglang hinila. Isang maitim at madahong mukha ng insekto ang lumabas ng kalahati. Nasuka ng itim na dugo si Lin Xiaoyao. Sumigaw ng malakas si Bailing. Yan ang word ng paglimot. Sa loob ng 3 araw, ginagawang walang kwentang tao na walang alaala. Binuksan niya ang lumang libro ng mga gamot. Nanginginig ang boses. Kailangan ng reseta ang damong Longxian Cow. Pero walang stock ang Chinese medicine shop. Na format ang storage. Kailangan pa ng worm na ito na tadtarin muna ang pagkain. Nagbibiro na naman ang lumilipad na baboy. Sinipa ko siya palayo. Balik muna sa lungsod. Kakarating pa lang sa gate. Naamoy na agad ang sariwang dugo. Hindi pa tuyo ang dugo sa pader ng lungsod. Lahat ng sugatan nakakalat. Parang may dumating na tagapagligtas nung makita ako ng pulis. Pinagtulungan si Chen Master 2 oras na nakalipas. Hinahanap ka ng kapitan. Biglang umatras ang kalaban. Kalahating oras bago kami dumating. Napatikim ako at nagtanong. Biglaan ang pag-atras nila. Nagbulong si Yuli sa channel. Kalahating oras ang nakalipas. Hindi ba nung binaril ni Master ang babae? Nang tinabunan ni Master ang babaeng demonyo, nagpakaseryoso ako at nagbanggit. Sugatan ang pinuno ng kalaban. Kaya umatras sila para protektahan. Mukhang siya ang tunay na may sala. Lumitaw ang paghangang pagtingin ng ibang player sa akin. Nagbigay ako ng sunod-sunod na misyon. Ihatid niya si Bai at Lin Xiaoyao sa Renxin Hall. Hanapin ang Longxian Cow. Bantayan ang mga saksi para matuklasan ang katotohanan. Nagawa na ang disaster investigation. Panandang pandagdag 5,000 karanasan. Nagsimula ang sunod-sunod na misyon. Protektahan si Bailing. Gamutin si Xiaoyao. Tumanggap ng premyo at tumaas agad ang level ng ilan. Masigasig silang dalhin paloob ang sugatan. Sinundan ko ang pulis papunta sa pinakaloob ng opisina. Kakapasok lang. Biglang lumapit ang dating walang trabaho na masayang-masaya. Master Chen, buti dumating ka na. Matagal lang naghihintay si Kapitan. Napakapapakumbaba niyang umasta. Kumpara dati, mas naging magalang na ngayon. Umiti ako. Walang ano-ano'y tumawa. Kalma lang, advisor. Sakto, may ire-report rin ako kay Kap. Pasok na tayo. Sa likod ay makikitang labis na stress si Zhang Decay. Medyo tabingi na ang sombrero. Namumula ang mata. Nung nakita ko, parang may nagliyab sa kanyang tingin. Master Chen, yung baril mo ay pambansang kayamanan. Hinawakan niya ako at kwento ng mahaba. Totoong malaki ang tulong ng baril sa depensa. Sa pagprotekta laban sa kalaban. Nung huminga siya, maingat kong sinabi, Kapitan, karangalan ko ang makatulong gamit ang baril. Pero bago
bago ang lahat, may kailangan akong iulat. Lumapit ako ng isang hakbang. Maingat at mabagal na nagsalita, Kapitan. Hindi natural na sakuna ang nangyari. Tao ang may gawa. Kontrol ang sinaunang bangkay mula Southern Border. Mukhang malaki ang balak nila. Hindi lang ito tungkol sa Ming County. Baka pati buong daki. May malakas na tunog. Nabasag ang tasa ni Zhang Decay. Nagbago agad ang itsura niya. Napagtanto niyang sapat na ito para iligtas ang posisyon niya. Labis ang saya, Special Officer Chen. Simula ngayon, ikaw na ang inspector para sa disaster ng county na ito. Sa Yunmeng, ikaw ang bahala. Nag-utos siyang kunin ang buong itim na bakal. Napakabigat na tsuan iron. Personal niyang ipinasa sa akin. Karera, nagulat ang mga tao sa tabi. Yan ay ang Tianheng Seal. Malamig ang Tianheng Seal sa kamay. Totoong magical item ito. Pinaalalahanan ako ni Zhang Decay. Kapag may panganib, pwedeng gamitin ang buhay para paandarin ito. Magtatawag ito ng divine power at lilinisin ang kasamaang loob. Tahimik akong napamura. Matandang sutil ka, pinapasa sa akin risk na ito. Sumabay lang ako sa agos. Nagkunwari akong masaya. Kung yan na ang desisyon ng kapitan, tatanggapin ko ng buong galang. Bumalik ako sa blacksmith shop. Sinadya kong iwagayway ang Tianheng Seal. Pinakita ko kina Wanggu at iba pa. Napakaingat nila ngayon. Nag-uunahan sa pagbibigay puri. Angas mo, Kuya Chen. Tila ikaw si Wen Kuxing na bumaba o reincarnated na God of War. Nahiya ako sa dami ng papuri. Tama na, okay na. Pagkatapos ng trabaho sa Drunken Immortal Resto Bar. Sagot ko na, magtrabaho na kayo. Kampante na ako. Biglang sumugod ang lumilipad na baboy. Halos umiyak siya. Master, tulungan mo ako. Sabi ng may-ari ng Rengxin Hall. Long Xian Cao ay restricted item. Walang kapitan na kayang utusan ito ibigay. Aba, mayabang ah. Napakunot ang noo ko. Importante ang Long Xian Cao para kay Lin Xiaoyao. At pati sa clue tungkol sa ancient poem. Kailangan ko talagang pumunta ng sarili. Pagdating sa Rengxin Hall, hinarap ko ang abalang may-ari na nag-aabakus. Mataas ang pride ng boss sa Chinese Medicine Hall. Pinatong ko bigla ang Tianheng Seal sa counter. Ako ang disaster inspector ng county. Utusan akong kunin ang Long Xian Cao. Humisi ang boss, di impressed. Abat lakas ng kapangyarihan ni inspector. Hindi binebenta ang Long Xian Cao. Pakialis na lang. Paano kung sabihin kung kailangan ko talaga ang damo na to ngayon? Matigas kong tanong. Tanungin mo muna kung papayag ang katawan kong ito. May pumiyok na boses mula sa dilim. May kuba na matandang lumabas na may tungkod. Hindi ako umatras. Importante ito para sa bansa. Kung pipilit kang humarang, kalaban mo buong dakilang ki. Hindi pa tapos ang salita ko. Biglang nawala ang matanda. Instinct na kinuha ko ang baril. Malakas na ingay na halos sumabog ang tenga. Biglang nasa harap ko na kaagad si matanda. Pinatawag ng tungkod ang baril. Napakabilis ng pangyayari. Nakuha na ng matanda ang baril ko. Bumalik siya sa dilim, tinitingnan ang baril. Nabigla ang lumilipad na baboy sa nakita. Akala niya, laban ng mga master. Hindi rin ako nagmadali na bawiin. Pinag-aralan ng matanda sandali. Biglang nagsalita ang matanda, bata. Akin na ang sibat na ito. Bibigay ko sa iyo ang isang damo. Ayos ba? O sige, tahimik kong tinanggap ang alok niya. Tuwang-tuwa ang matanda, tumango siya. Para sa bansa, para sa bayan. Walang kaso kung ibigay ko sa kanya ang damo. Nang nakuha ko ang dragon sa Liva Herb, bumalik ako sa likod ng Chinese medicine shop. Si Lin Xiaoyao ay patakbo ng parang baliw. Pumutok ako ng daliri. Nalaglag ng eksakto ang herb sa yakap ni Bailing. Maghanda ka na ng gamot. Agad nagliyab si Bailing at nagsimulang magluto ng gamot. Pinapainom ko siya ng mainit, mapait na itim na sabaw. Si Lin Xiaoyao ay biglang kinumbulsyon. Agad kong hinugot ang piyesa ng baboy na nakakabit sa kanya. Sinundan ko ang kakaibang bagay sa gulugod niya. Hinawi ko ang espada. Sumirit ang dugo. Isang malahalimaw na bulete ang kumikilos mula sa sugat. Hinila ko bigla. Ngunit, parang sentipede na bulete. Naputol ko yun ng pilit. Bago ito makabalik sa laman niya, mabilis kong sinalyuhan sa bote ng gamot. Si Lin Xiaoyao ay sumuka ng itim na dugo. Dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata. Litong-lito pa rin ang tingin niya, parang hindi pagising sa panaginip. Nang yakapin ni Bailing si Lin Xiaoyao nang mainit ang katawan niya. Saka lang bumalik sa normal ang mata niya. Paos na boses. Ling-er, parang sobrang haba ng panaginip ko. Itinabi ko ang bote ng Wang Yu. Lumapit ako para magtanong. Yung bangungot mo ba, may kinalaman sa nakita mo sa Blackwind Mountain? Napanaginipan ko na puro pulang mata ang kabundukan. Punong-puno ng takot si Lin Xiaoyao. At may mga tunog na tahasang pumasok sa utak ko. Sinabi nila ang Tigugod. Pula ang mata ng mga hayop. Kinokontrol ng utak ang gugod. Mukhang itong kulto ang ugat ng lahat. Kinamot ko ang baba ko, iniisip sa utak ko. Ang kabuuan ng plano nila. Sa isang tabi, tinapos nili uli ang pag-record ng video. Ayos na ang summary ng plot. Sa ibang parte ng Zhongzhou, may player din na naapektuhan. Ngunit sa Yunming County lang nag-trigger ang plot. Siguro kasi malapit dito sa Southern Border. Habang iniisip ko ito, may mahinang tumapik sa akin. Kuya Chen, maraming salamat ngayon. Pinunasan ni Bailin ang luha niya. Maingat niyang inabot ang luma at balot na aklat. Ito ang aming pamanang Bai Kao J. Pakiusap, tanggapin niyo po. Hindi ko na tinanggihan dahil daw may clue sa paghahanap ng Wang Chong Ding Kang dito. Tinanggap ko at sinimulan ang pagbubuklat. Si Bailing ay nanatili sa shop para alagaan si Xiaoyao. Sunod-sunod nang nag-log out ang mga player. Bumalik ako sa Panday shop. Sa ilalim ng ilaw, binuklat ko ang aklat. Sunod-sunod na tumunog ang system. Binabasa mo na ang Bai Kao J. 11 na ang progreso. Ang kaalaman sa parmasya isa ay naging level 2. Kasabay nito, grabe ang ingay sa game forum. Gamit ang pig na may pakpak. Ipinost ang video ni Is Chen Ping na brutal na nagtanggal ng bullet. Napakaastig ng title. God level this, niluray ng live ang Guworm. Mahinang damdamin, huwag pumasok. Nagkakagulo ang mga player. Ano pa ang hindi marunong ang Panday na ito? Panday, inventor, doctor pa. Mukhang siya talaga ang main character sa patch na ito. Lahat ng plot umiikot sa kanya. Dahil border ito ng Zhongzhou at Southern Border. Kahit yung mga player sa Southern Border na inaatake ng Guworm, ay nagpapasalamat din sa forum. Sumikat na naman ang pangalan ko sa buong server. Sa loob ng pandayan, natapos ko na ang Bai Kao Jai. 100 na. Congrats, complete mo na ang Bai Kao Jai.
Jai. From pharmacy knowledge to pharmacy mastery na. Sandamakmak na kaalaman ang pumasok sa utak ko. Maraming tala sa aklat. Paano gumawa at talunin ang gugworm? Yung ibang damo pala, sila na ang gugworm. Gamitin ko ang bago kong nalaman. Gagawa ko ng special na bala. Gagamit ka ba ng 500 nyas? Paghaluin ng pharmacy mastery at ammo recipe, confirm. Congrats sa bagong buff paralysis poison ammo. Hindi lang to upgrade. Pinag-combine na agad. Ang lumang poison ammo, hindi kasi gaanong useful sa damage control. Kaya nilagay ko na lang sa shop. Tinaasan ko ang presyo, bahala kung may bumili. Ginawa ng urban legend. Pang full lang sa mga player. Ngayon, may malungkot na anino sa pabrika. Si Weyang na matagal nang walang balita. Trip niya lang bumili ng paralysis ammo ng tahimik. Pero nagulat siya pagbukas ng listahan. Poison ammo, 15 seconds poison effect. Presyo, 5 silver, 1,000 dato. Kinakabahan si Weyang. Walang player na kayang mass produce nito dati. Halos nanginginig siyang bumili, tapos mabilis na nakihalo sa tao. Pag naipon ko ang materyales, ako lang ang supplier. Ako lang ang arms dealer. Lahat ng server lalapit sa akin. Tumakbo siya papuntang Chinese herb shop. Feeling niya, dumating na oras niya. Sa City Gate, biglang dumating ang dalawang fully geared players. Pinangunahan ng Vice Guild Master ng Kanglong Pavilion Long Su Fiting. Kahit kita na ang warning sa front page, naniniwala pa rin ang top guild na makakaya nilang. Monopolyo lahat ng armas ko. Naglakbay sila ng malayo bitbit ang grupo. Pagdating sa Yunming County, diretso silang nagparoom sa Zuixian Tower para gawing respawn point. Ayaw ni Long Su Fiting mag-wild hunting, mas gusto niya safe. Nag-order siya ng sangkatutak na pulutan at inumin. Planong mag-cash out gamit guild funds. Enjoy na enjoy sa immersion ng inuman. Ilang shot na rin ang lumipas. Narinig niya ang pagmamayabang ng katabing table. Mga yabang at kwento. Alam niyo ba, yung poison ammo na limited ni Chen Ping na panday. Nakuha ko na ang recipe noon. Sa bida si Weyang, nagtataas ng pride. Halos tinagdagan niya ng liver damage ang effort niya. Walang tulog, over 1,000 rounds ang ginawa. Laging worry ang poison bullets niya. Hawak ni Long Su Fiting ang bowl at chopsticks. Mukhang ordinaryong manong lang siya. Pero kumikislap mga mata niya. Clear throat siya, kapatid. Marunong ka bang gumawa ng poison ammo? Bakit? Pagkatingin niya sa pangalan ng kausap, Vice Guild Master ng Kanglong Pavilion pala. Agad ngumiti palihim si Weyang. Nilabas niya ang ammo mula sa safe box. Vice Master Long Su pala. Kaunting regalo lang po ito. Pinagmasdan ni Long Su Fiting ang bala. Tinitigan saglit, nakasmil siya, nagtatanong, "Bro, puro damage ammo ito, di ba? 1,000 rounds, baka kulang pa sa elite group namin yan. Isa ka lang, hindi ka makakaproduce ng marami. Benta mo na lang recipe." Umiling si Weyang ng todo. Ito lang ang puhunan niya para makabawi. Kung ayaw mo ibenta ang recipe, biglang nag-iba ng tono si Long Su Fiting. Nag-alok, ikaw sa tech. Kanglong Pavilion ang puhunan. Hatian ng kita, ikaw ang 70, ako 30. Halos tumalon si Weyang sa tuwa. Palihim na tumatawa si Long Su Fiting. Pag nakasama ka na namin, pati recipe mo, mapupunta sa guild. At ikaw din. No problem, no problem. Nag-toast ang dalawang tusong fox. May kanya-kanyang plano, humalakak pa sila. Di magtatagal, aabuti ng kaguluhan ang Yunming County. Ano ba naman tong mga araw na to, grabe. Wala na lahat ng gamot sa Death Shop. Wala na ring gamot sa Wild, parang naubos na. Mas malinis pa yung shelf kaysa mukha ko. Yaman ng Kanglong Pavilion, grabe sila. Isang elite squad lang, nagulo lahat ng supply. Parang tubig ang mga tradable, ulan sa pandayan ni Weyang. 3 araw at 3 gabi na siyang nakabantay at gumagawa. Halos matanggal na ang 3 parte ng katawan niya. Boss, tama na talaga. Tigilan mo na yan. Yakap na ni Weyang ang elite ng Kanglong Pavilion habang nagmamakaawa. Yung isa, deadma lang talaga. Bro, kung may oras ka magreklamo, baka mas maganda kung ganyan ka na lang magtrabaho pa ng extra. Sa regalit, nainis na si Weyang at sumuko na talaga. Sige, i-share ko na lang ang recipe. Ibibigay ko sa grupo nyo, pwede sabay-sabay tayong gumawa. Ayos? Natuwa naman si Long Su Fiting pagkadinig ng balita. Umiinom-inom pa sa Zuixian Tavern. Ang extra astig naman ng trip na to. Kung ayaw mo ibenta ang recipe, pipilitin naming magmakaawa ka. Tamang panahon na para mag-make ng ads. Gawin nating trending sa lahat ng lugar. Agad naging dipa ang floating chat. Puro speakers ko. Nag-launch ang Kanglong Pavilion ng bagong poison ammo. Exclusive silang gumawa nito. Isang tira, one shot hit. Grabe ang mga water army, hype na hype. Excited lahat ng non-local players. Pati yung trending ni Swifa Chong, nag-double ang views. Pero sa local channel ng Yunming County, iba naman ang usapan. Kakakabit lang ng internet sa baryo ng Kanglong Pavilion. Hindi ba sa tindahan ni Big Boss Chen Ping galing yan? 5 tails lang bawat recipe, 1 tae lang bawat ammo. Sino bibili? Parang tanga ka na nun. Kapag EV, halos piso lang gastos mo. Kinukuha lang ang non-local, tinatax ang V. Support ko yung Kanglong Pavilion shortcut moves nyo. Bantay tambay si Long Su Fiting sa forum. Inaabangan na idolo siya server-wide. Pero pag scroll sa Yunming County board, biglang naputol ang ngiti niya. Lumalalim ang lamig sa dibdib niya, instant feels. Sa pandayan ngayon, nagyaon pa ako. Naglagay ako ng batch ng bagong develop na paralysis enhance. Poison ammo for sale na. Tingnan ko muna feedback ng players. Nilagay ko lang, parang walang league. Pero parang nagsopas ng kumukulong mantika sa apoy. Biglang sumabog ang lahat ng players sa Yunming County. Nanginig ang kamay ni Weyang. Di makapaniwala. Yung poison ammo recipe pala, hindi unika sa server. Pinapahalagahan niya, binuhos niya lahat ng pag-asa niya rito. Yun pala, ayaw na ng iba, tinapon lang. Biglang may bagong produkto na kumikislap ng violet. Parang sinampal siya direkta sa mukha. Enhanced poison paralysis ammo. Purple quality. 20 seconds poisoning plus 5 seconds super paralysis. 10 tails bawat currently fired. Isang newtong bawat batch. Doble na ang damage. Mas malakas pang control. Lahat ng dumadaan na players nagulat. Mahal lang, yun ang downside. Sabi ng Breaking Companion, kung presyo lang ang problema sa isang item, baka working as intended, ikaw may mali. Ang sakit sa puso, parang tusok sa puso ni Sopas kay Weyang. 1 week na pagod niya, napahiya lang pala siya. At si Long Su Fiting naman sa provision house, masama na talaga ang itsura niya. Lahat ng ads at manpower, pati effort niya, naging backdrop lang ng bagong produkto ni Chen Ping. Nang makita ng mga players ang comparison sa forum, walang sa pantaha, lumipat na lahat. Dalim niyo si Weyang dito. Hulihin niyo siya para sa akin. Si Weyang sa harap ng pandayan, parang walking SB, nilapit sa kwarto. Sinunggaban ni Long Su Fiting ang kwelyo niya, parang gusto na siyang kainin ng buhay. Ito ba ang sinasabi mong exclusive recipe? Ayaw mo. Di mo alam limited lang to, diba? Biglang binagsak siya ni Long Su Fiting sa sahig. Lumabas ang itak, isang kidlat na
lang tapos na. Bangag na si Ye Weiyang, patay on the spot. Naging black and white ang view ni Ye Weiyang. Narinig niya ang galit na sigaw ni Long Su Fiting. Server-wide wanted na siya. Gawing 0 muli ang level niya, patayin niyo. At ako, na pinakanakinabang, nakaupo lang sa bagong rocking chair sa pandayan. Relax at naglalaro ng mga paa. Pagbabago sa antas ng reputasyon. Kabaliwan, 15 oras 1 minuto elite search. Hintayin ko lang mapuno. Ako na ang epic na dis. Isa pang hakbang palapit sa totoong Dongshun boss. Gusto kong maglakbay sa wildland. Kailangan matalas ang ulo mo. Kailangan pa ring hasa. May naisip ako. Biglang nagliyab ang apoy. Dagdagan ng kumukulong mantika. Naglatag ako ng may maladragong karatula. Bagong serbisyo. Pinalakas ang sandata panandang pandagdag 1 hanggang panandang pandagdag 3. Mura lang ang bayad panandang pandagdag 4 hanggang panandang pandagdag 6. Sariling risk panandang pandagdag 7 hanggang panandang pandagdag 9. Kung mabasag, walang bayad pabalik. Grabe, nagbukas bigla ang pitfall ng enhancement. Nag-uusap-usap ang pipeline. Takot na sa loot box, ayaw nang sumubo. Tapos biglang magkasilens. Naghiwalay ang SOP mga tao. Si Money God Kuyan, top 1, dumaan kasama ng mga bodyguard. Dinala niya ang Purple Thunder na rare weapon. Binaon sa counter. Taas noo ang titig. Boss, painom, walang problema sa pera at materials. Ang yabang niya, tahimik ang lahat. Tumingin ako sa kanya. Syempre, sigurado. Binigay niya ang mabigat na bag ng ginto. Bundok na ang supply sa likod niya. Kinuha ko ang Purple Thunder. Diretso sa forging table. Martilyo taas, baba. Dang. Ang bilis ng galaw ko, parang dumadaloy. Literal, may afterimage na lang. Sunod-sunod ang puting liwanag. Panandang pandagdag 1, panandang pandagdag 3, panandang pandagdag 5. Congrats. Purple Thunder umabot ng panandang pandagdag 6. Sumabog sa sigawan ang crowd. Naging purple quality ang spear. May tunog pa ng kidlat. Seryoso na rin si Money God Kuyan. Naging focused na siya. Laban na. Ito na ang panandang pandagdag 7. Pumutok ang forge ng golden light. Nawala ang purple lightning. Pinalitan ng golden aura. Wow, may gold edge na ang panandang pandagdag 7. Kalmado lang ako. Ulit taas ng martilyo. Umila-ulalo sa panandang pandagdag 8. Hawak hininga ang lahat. Kabado, parang sasabog ang puso. Last hit na. Magiging top weapon ba ito? O nagiging durog na lang, boom. Bagsak ang huling martilyo. Tahimik, walang breaking sound. Isang napakalakas na kulog lang narinig. May bumagsak na gintong lightning. Diretso bumaba, parang dragon sa langit. Sumanib sa spear. May kakaibang phenomenon. System announcement. Congrats kay Kuyan, with the help of his Chenping. Successful na panandang pandagdag 9 sa Purple Thunder. Ito na ang Celestial Book Hand panandang pandagdag 9. Legendary weapon, level 3. Malakas na announcement sa buong server. Chenping, Kuyan, Purple Thunder. Instant na alala ng lahat ang mga pangalan. Wild ang tuwa ni Money God Kuyan. Ibinigay ko sa kanya ang golden spear. O, ayan ang panandang pandagdag 9 mo, dalhin mo na. Agad niyang tiningnan ang stats. Golden quality. May dagdag pang passive. Kuryente ng Purple Thunder. Lahat ng stats, positibo 1-5. Nagpakitang gila siya, binaha ang world chat. Sumabog ang lahat ng server. Umiti ako ng konti. Sige, magpa-enhance kayong lahat. Sa mata ko, hindi sila player. Sila ay mga aanihin kong sibuyas. Hindi tadhana ang miracle ni Kuyan. Dahil sa aking talento, primal honor. Kapag nagfa-forge ako, pwede akong gumastos ng beto at mats. Bagong dagdag sa chance. Buong linggo dumag sa tao sa Yunming Town, parang holiday rush. Puno ang in. Maski ang beast wave sa labas ng city. Walang tigil sa patayan ng players. Pero ang Kanglong Guild sa Drunken Fairy, lumalalim ang lamig sa ere. Dragon blood boiling. Tingin tuloy sa forum. Nagpuputok na ugat sa mata. Habang duda at insultong katunggali ang guild, lalabas ang pagka-addict ng leader. Ginawa ng Pantheon ang fake wine. Gagayahin natin. Sumigaw siya. Kunin ang Dragon Tooth sa warehouse. Maya-maya, tapang ng Kanglong Elite. Pinilit ang crowd. Dragon blood boiling. Diretso sa counter. Matindi ang dating. Clank. Legendary sword na parang lawa agos ng apoy. Binagsak sa mesa. Enhance din. CJ. Painom. Sabay higop ng lahat ng tao. E5. Sabay shot. Labanan na to. Nag-livestream pa buong Kanglong Guild. Para makitawan ng 100,000 viewers ang miracle. Kolekta ng bayad. Trabaho na. Dang. Enhancement effect non-stop. Kumikinang habang naubos na ang materials. Safe ang sword, B-blue lang on the final hit. Nagmistulang totoong dragon ang pipeline ng sword. Nakakatakot ang suppression. Sabog ang comment sa live. Pulang-pula mukha ng Kanglong members. Dragon blood boiling Emilia. Pulang-pula ang mata. Kinakabahan sa bawat hininga. Kinaya lahat ng chips sa mesa. Sige, dagdagan pa ng painom. Tinaas ko ang martilyo ng mataas. Parang tumigil ang oras. Dragon blood boiling. Parang nakita na ang dragon na bababa. Bagsak ang hammer. Walang golden light. Isang napakalakas na tunog, parang kidlat sa katahimikan. Crack. Nawala bigla ang liwanag ng morning sun. Naging ordinaryong abo. System, Dragon Tooth panandang pandagdag 8, enhancement failed. Binasag, lutong-luto ang silence. Sunod, tawanan sa live at on-site. Hahaha, asan na yung malaking weapon mo, streamer? Salamat sa ng Dragon Blood sa Best Comedy Award ng taon. Natulala si Dragon Blood boiling. Namuti na parang papel. Kumamot ako sa ulo. Naguguluhan din ako. 77 success rate na nga eh. Pwede pa rin palang mabasag. Uy, sa rare mats na yan, gusto mo pa ba? Tinuturo ko ang nabasag sa sahig. Bukas ang bunganga niya. Walang nasabi kahit isang salita. Biglang dumilim paningin niya. Sinabi ng system, over emo, disconnected siya. Kicked out ng pilit agad. Tuluyang bumagsak ang reputation ng Kanglong Guild. Pinagtawanan ng buong server. Tahimik akong kumuha ng walis habang nakatingin lahat ng tao. Sinilid ko mga legendary na piraso sa duspan. Tinapon ko diretso sa warehouse ko. Nakuha, True Dragon's Blood, Ancient Dragon Soul, Dragon Stardust. Lugi. Hindi. Sulit sa sakit. Tumalo ng endorser ko from Banging Elite 15-51. Habang nakikita ko ang mats na may matinding lakas, may naisip akong bago. Oras na rin para magkaroon ako ng sariling totoong protector weapon. Naglagay ako ng karatula na si Master ay nakameditate. Kahit anong iyak nila sa labas, hindi ako natinag. Kinuha ko ang isang epic weapon blank level 30. Tumayo ako ultimate sa forge. Malalim hinga, ginamit ang ultimate na talent. Vroom! Naging chaos na ang forge flame. Serious na mukha ko. Sinalpak ko ang admire mats at weapon blank sabay-sabay. Roar!
May sinaunang dragon na umatungal sa forge. Di normal na sigaw. Sabay na stage ng sakit at damdami, matinding iyak. Kita ng mata, lumaganap ang sound wave. Biglang sumik ang pulang apoy sa langit. Sa taas ng Yunming Town, naipon ang mga ulap, lumikha ng higanting ipo-ipo. Ang kidlat ay gumapang na parang ahas at dragon. Lahat ng manlalaro at disu ay nagtaas ng ulo sa gulat. Ano kaya ang ginagawa ni Chen Ping sa pandayan? Kapag lumitaw ang bagay na ito, siguradong magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Buong atensyon kong kinokontrol ang apoy ng horno. May pawis akong tumutulo sa noo. Talagang malakas ang 3 pirasong legendary na materyales. Mahigpit pa rin pinipilit ng primordial furnace na mag-fuse. Bigla-bigla, may bumangga sa pinto sa likod ng bahay. Si Lin Xiaoyao ay natataranta at biglang pumasok. Maputla ang mukha niya. Master Chen, naalala ko na. Paos at tuyo ang boses niya. Ito'y pakana ng kulto ng sinaunang Diyos. Nagtanim sila ng laman sa node ng espiritual na ugat. Balak nilang isakripisyo ang buong Yunmings. Ang pangunahing node ay nasa yungib ng itim na bato. Bago pa matapos ang sinabi niya, si Wang Gu na puno ng alikabok ay gumulong papasok din. Sumugod siya sa pandayan. Lumuhod siya at umiyak ng malakas. Boss, sinakop ng grupo ng baliw na nakaitim ang Blackstone Cave. Sabi nila sa loob ng 3 araw, kung mailalapit, papatayin agad. May nakita akong mga insekto gumagapang sa braso nila. Kulto ng sinaunang Diyos na duguan ang yungib. Lahat ng pahiwatig ay nagdugtong sa isip ko. Hindi ito lang tungkol sa kita ko, pati buhay ng buong lungsod ang nakasalalay. Sa bagsak ng pugad, walang maaayos na itlog. Hindi na ako pwedeng magtago. Kailangan ko na lumaban. May matinding titig akong ipinakita. Binali wala ng kanang kamay ko ang nakakapasong apoy. Diretsong inabot ko ang pinakapugon. At sa susunod na sandali, dahan-dahan kong hinila palabas ang maitim na espada. Mabigat at makaluma ang talim ng espada. May isang pulang uka sa gulugod nito. Parang dumadaloy ang dugo ng dragon. Nagliliwanag at dumidilim ang batong dragon. Parang hininga ng isang dambuhalang hayop. System, binabati ka. Nalikha mo ang legendary weapon Dragon Slayer. Bumukas ang pinto ng Dragon Blacksmith Shop ng may tunog. Saglit na natahimik ang mahaba at maingay na pila sa labas. Akala ng mga manlalaro ay magliliwanag ito ng sobra. Pero nang nakita nila, lumabas akong hawak ang maitim at di kumikislap na espada. Parang isa siyang itim na butas. Sumisipsip ng lahat ng liwanag sa paligid. Sinulyapan ko ang lahat ng tao. Malakas at mabigat ang boses ko. Hawak na ng kulto ng sinaunang Diyos ang Black Market Cave. Kung hayaan nating masira ang espiritual na ugat, sa loob ng 3 araw, magiging lugar na ng kamatayan ang Yunming County. Lahat tayo mamamatay. Kasama ako. Walang pakialam ang mga manlalaro. Mas mahalaga pa ang gamit kaysa sa mga dis. Bahala na si boss, sama ako sayo. Ang Flying Pig ang unang sumigaw. Kasunod ay kinatawa ng Pantheon, si Qian Tongshen, na nagpakita ng suporta. Els Chen Ping. Pantheon ay handang tumulong. Ang Kanglong Pavilion din para bawiin ang kahihiyan ng Dragon Shard. Sumunod sila agad. Pagkakilos ng 2 guild, lumakas bigla ang loob ng lahat. Nakita kong handa na ang lahat. Diretso akong nagutos. Lumutang sa hangin ang Golden Scroll ng Iis Authority. Epic Quest simula na. Limitadong titulong gantimpala ng kulto ng Diyos. Mas mabilis na pagpapalakas ng rapport at legendary na materyales. Nakita ang gantimpala. Kumislap agad ang mga mata ng mga manlalaro. Sino mang pipigil sa akin mag-form ng rapport kay Chen Ping? Lalabanan ko. Naging maingay ang buong plaza. Dumating si County Magistrate Sang Decay ng nagmamadali. Inabot niya sa akin ang malaking bandila. Envoy Chen, ikaw na bahala. Tinanggap ko ang command flag. Tinutok ko ang espada sa minahan. Sumunod kayong lahat kahit para lang sa inyo na mapupuno ang bag nyo ng reward. Libu-libong manlalaro ang nagmarch sa palabas ng lungsod. Bahagya kong ibinaba ang aking tingin. Napansin kong yung blood groove ng Dragon Slayer ay biglang gumalaw ng kakaiba. Parang isang sinaunang halimaw ang naamoy ang dugo at nagigising. Unti-unti siyang nagigising. Libu-libong manlalaro na parang bakal na ilog. Lumukso palabas mula sa bayan ng Yunming. Lumalagapak ang kabayo. Kumikislap ang mga baluti. Sumisigaw ang mga manlalaro at umuusok ang alikabok. Sa unahan ng kaguluhan, ako ang tahimik na nakatatayo. Nakasakay ako sa isang itim na kabayo. Kalma lang ang mukha ko. Dahan-dahan kong nilinis ang ihiti espada. Yung madilim na espada ko ay nasa dibdib ko. Pagdating ng hukbo sa gubat sa labas ng Black Market Cave, biglang bumagal ang kilos nila. Lumabas mula sa dilim ang mga black robe na kulto. Masama ang dating ng gumagapang na insekto sa braso nila. May skill breaker ba dyan? Pero tapos na agad ang kakaibang dasal ng mga kulto. Namula ang mga mata ng hayop sa paligid. Tinipon nilang parang hukbo ang mga hayop. Pero sa harap ng tinatawag na fourth calamity, walang takot dito. Libu-libong skills ang sabay-sabay nagliwanag. Napatay agad ang mga kulto at hayop. Hahaha. Panalo agad si Stunning Baby. Naging kampante ang mga manlalaro sa hirap ng quest. Pero paglusong pa nila, umalingasaw ang napakabahong amoy sa gubat. Tinutubuan ng matutulis na buto at mga bukol ang mga hayop. Hindi natatakot sa kamatayan. System, nasa polluted area ka na ng forest veins. Bawas 5 lahat ng stats. Dahan-dahang lumakas ang tensyon. Binarahan ng elite squad ng Cult of Stock God. Yung Soul Eater leader, bumaba ang A. Nakangiti si Carlo at pinalo ang Bonside. Kumalat ang Birding Energy Wave. Napatay agad ang ilang player sa unahan. Nakadepende lang kay Flying Pig. Grabe ang damage ko. Magulo na ang lahat. Level gap kasi. Kaya mukhang tawa-tawa lang ang dami ng players. Nang malapit na mabasag ang moral, bumaba ako ng kabayo. Dala ko ang Dragon Slayer papunta kay Carlo. Hindi ako nagmamadali, pero bawat hakbang ko, tugma sa ritmo ng labanan. Sumabog at sumigaw ang mga harap ko. Kusang bumukas ang tahimik na daan sa harap ko. Sigaw muli si Carlo, pinalo ang side. Kalmado lang akong nag-horizontal slash. Walang flashy effects. Pero sa mismong sandali ng hampas, biglang lumiwanag ang lava sa loob ng blood groove ng Dragon Slayer. Isang sinaunang dragon roar ang umalinggaw sa kaluluwa ng lahat. Biglang nawala ang shield ni Carlo. Nagtigil siya sa pwesto niya. Nahati sa dalawa ang katawan niya. Walang dugong lumabas sa sugat. Parang nasunog na papel at nagbasura. Nararamdaman kong may nilamon ang Dragon Slayer. Bahagi ito
ito ng memorya ni Carlo. Tahimik na tahimik ang battlefield. Nabigla ang lahat ng player. Hindi na to laban ng lakas lang. Total na dominating na to. Tahimik ang live stream chat ng 1-0 segundo. Biglang sabay-sabay nag-spam ang lahat. Isang slash lang tapos agad. Lumubog ako sa memorya ng Dragon Slayer. Lumabas ang malinaw na mapa na patungong loob ng minahan. Ipinakita ang pulang altar na tumitibo. Balak niyong sirain ang espiritual na ugat. Isasakripisyo nila ang buong lupa. Dumating ang hukbo sa bungad ng minahan. Isang manipis at gumagalaw na layer ng laman na humaharang. Isang malakas na ungol ng dragon mula sa loob. Punong-puno ng galit at pagkabaliw. Malakas ang panginginig ng Dragon Slayer ko. Nagugutom siya, naamoy niya ang kapwa niya. Napangiti ako ng kusa. Nakakatakot at kakaibang ngiti yun. Ganoon pala, mahinang sambit ko. Hindi na nakakapagtaka bakit Dragon Slayer ang pangalan nito. Ang core material ng espada ay sinaunang kaluluwa ng dragon. Hindi lang itong sandata. Isa rin itong gutom na masamang Diyos. Walang reaksyon ang mukha ko nang humataw ako. Tahimik na napunit ang manipis na laman. Nabuksan ang siwang. Sa loob ng minahan, ang berdeng mineral ay nagpapakita ng nakakatakot na mga mukha. Magsimulang bumuo ng masamang bulong sa puso ng bawat isa. Lumakas ang kasakiman at inggit. Nagsimulang mag-away ang mga manlalaro. Ang dragon vein na polusyon ay unti-unting sumisira sa puso ng lahat. Ako ang nasa unahan. Wala akong pakialam sa kaguluhan sa likod. Ang alaala mula sa utak ni Carlo. Ang siyang gumagabay sa akin sa tunay na katotohanan. Paminsang lumalabas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Minsang nagsasapawan ang mga eksena sa minahan. Alaala ng tagasunod na napako sa dugo at pako. Nang pumihit ang tropa sa kanto, biglang lumuwang ang harapan. Isang napakalaking hukay na mailalim na daang metro ang natambad. Bumubuhos ang malapot na dugong masama sa buong lupa. Nabuo sa isang pulang talon. Bumagsak sa gitna ng hukay, so altar ng zugo. Sa itaas ng altar, tahimik na nakatayo doon si Suyu. Puti ang damit, pilak ang buhok. May kakaibang ganda at nakatatakot na aura. Bahagya siyang tumawa. Mga Clifford na pumasok ng hindi imbitado. Gamitin natin ang dugo niyo para magdagdag pa ng handog para sa aking Panginoon. Isang pitik lang ng kamay niya. Kumulo ang lahar ng dugo. Libo-libong halimaw na gawa sa dugo ang sumugod sa mga manlalaro. Bago mag-focus fire ang mga blood element mages. Si Tongsin ang sumigaw, dinidirekta ang mga warrior at healer. Bantayan ang dugo. Nakatingin ako kay Suyu sa gitna ng gulo. Tahimik sandali sa gitna ng labanan. Unti-unti akong lumapit. Diretso kong narinig sa isip ko ang mapanuksong boses ni Suyu. Hindi ka pa tumatakbo. Imbes, ikaw pa ang lumalapit na parang walang takot. Pinakalma ko ang nagwawala kong Dragon Slayer. Pinalo ko lang bahagya ang balikat ko. Kung di ako lalapit, paano ko ipapahid ang maganda mong mukha sa lupa? Ha, hinahanap mo ang kamatayan. Galit siyang sumiklab. Sa alaala ni Carlo, alam kong itong sinaunang Diyos ay tinatawag na madre. Pangalang Suyu, itinaas niya ang kamay. Sumabog parang usok ang mga insekto. Mula sa lawa ng dugo, nagpalipad ang 12-12 ng mga sibat ng dugo. Di ko man lang kailangan bunutin ang espada. Diretsong putok lang. Bang! Ilang exhaust na putok, tama sa tuktok. Lahat ng bala, makikita sa dulo ng kondyan. Pumutok ang pulang ulap. Pero sa mga manlalaro, nakakaubos ang epekto nito. Pumasok ang blood mist sa mga bios ng blood beast. Kaya't muling nabubuhay sila ng paulit-ulit. Yung grenade mas malala, instant patay ang mga player. Ito ang totoong boss. Si Qian Tongsin, tuwang-tuwa ako na nakasasabay sa halimaw na si Suyu. Mukhang siya rin ay kontento. Matagal lumaban si Suyu pero di pa rin siya nanalo. Biglang sumiklab ang lupit sa kanyang mga mata. Ultimate blood skill. Ang lahat ng dugo sa altar ay biglang umikot paakyat. Nabuo bilang descent na umaangking puso. Sunod-sunod ang mga blood soldier na lumalabas sa mga butas. Wala na akong matakasan. Sa wakas, tinigil ko na ang baril. Hinugot ko ang Dragon Slayer. Liko-liko ako sa gitna ng alon ng dugo. Tumpak ang bawat saboy ng blade. Pero di naubos ang mga blood soldier. Bumagal ang galaw ko. Paunti-unti umatras ako. Boss, tutulungan kita. Ang suporta sa likod ko. Si Flying Pig, buo ang loob niya. Sumugod siya, sumisigaw. Ni hindi tiningnan ni Suyu. Isang mabilis na galaw ng kamay. Tumago sa kanyang dibdib ang sibat ng dugo. Ang support na Flying Pig, nawala bilang puting ilaw. Huminto ako intensive. Walang galit, puro matinding pagod lang sa kaibuturan. Sandaling natigilan ang atake ni Suyu. Di niya maintindihan, patay na ako pero palabas pa rin ako. Bigla kong tinaas ang kamay ko. Nag-click ako ilang beses sa virtual panel. Parang pinindot ang paus sa mundo. Tumigil bigla lahat ng blood beasts at insekto tatlong talampakan sa harap ko. Nagbuhos ang daming experience parang gatas ng daan. Di mapigil ang sumapasok sa katawan ko. Parang rocket ang pagtaas ng level ko. Mula level 29, biglang naging 37. Sa isang iglap, nawala ako. Lumiliit ang mata ni Suyu na parang karayom. May restang itim na sumira sa hukbo niya ng blood soldiers. Di naman nabasag ang mga blood beasts. Kundi natunaw. Bigla akong FB nagregular sa harap niya. Kasing corny ng atake mo katulad mo. Itinaas ko sa hangin ang Dragon Slayer. Namumula ang blood slot na parang gutom na gutom. Sinimulang sipsiping malakas ang lakas ni Suyu at Motherbone. Wala na siyang KST. Huling ekspresyon niya ay hands-on na baliw. Nakakatawa. O sige 10 times pa. Gamitin ko ang lahat ng bangungot ng lungsod na to, Sumo. Binukas niya ang bisig niya. Ibinuhos ang buhay sa 5 butil. Sa dugo ng nidinugan kong lingkod, binaliktad ang Dragon Vein. Ginawang banal ang lupa. Boom! Blackout. Bumalikwas ang pulang liwanag sa altar. Grabe ang pagyanig ng kuweba. Sinira niya ang All Dragon Vein. Target niyang gawing halimaw lahat ng nabubuhay dito. Ang respawn point ng Yunmeng, sumik sa lumilipad na baboy. Litong-lito siya ng lumitaw. Natulala sa eksena ng impyerno sa harap niya. Isang dating maamong kalabaw, pula na ang mata. Winasiwas ang bahay ng taong bayan. Sa kalsada ng Yunmeng County, ang dating tahimik na bayan ay naging impyerno. Mga opisyal, itinaas ang sumugod gamit ang firenet. Gustong lumalaban sa mga hayop. Yung malakas, nasa kuweba pa rin, sumasandal. Alam ni lumilipad na baboy, si Suyu may kagagawa ng lahat. Sumisigaw siya sa channel. Suhi, bilisan mo, shocking balita sa host. Nanakaw ang bahay natin. Nagwala lahat ng hayop sa bayan. Sa Great Liminahan, si Suhi, kinakausap sina superheroes. Sumigaw ng malakas, Jin Chenping. Yunmeng County, ina-attack ng mga monsters. Di ko kahit iling ang mata ko. Malamang ang tingin ko kay Suyu na parang baliw. Sa likod ko, suppressing ang Dragon Slayer. Parang laki ng ulam, unahan na. Dahan-dahan kong inangat ang espada ko. Yun pa ring simpleng tabas. May marahang tunog ng tipo. Sa pagitan ni Suyu, Mother Blood at Altar. Yung hindi nakikitang energy link. Tuloy-tuloy kong putol mula hotspot. Arf!
bumulwak ang dugo ni Suyu. Nang oblivious, bagsak lakas niya. Nagwasiwas ako pabiro. Binuhat siya na parang basang tela. Ibinato sa likod. Player, bahala na kayo sa film. Tulong agad sa akin fabrics. Di pa tapos magsalita sa Yeonming County. Bigla akong shadow rush. Tumakbo palabas ng minahan. Sa serving defense ng Vari, halos bumigay na ang lines. Hindi lang sa mga hayop, pati ilang sundalo, mahina ang loob. Naging win ang halimaw sa madilim na brainwash. Sa backyard ng botika, pula ang mata ni Bailing. Lumabasan ang pulang linya sa mukha. Sinunggaban ang liig ni Lin Xiaoyao. Si Bailing at Lin Xiaoyao, ramdam ang hirap. Pero mahina lang hinimas ang buhok niya. Ayaw at di kaya saktan ni Lin Xiaoyao ang mahal niya. Nang naglalabo ang ulirat niya, biglang lumitaw ang matanda ng reprobot sa Rengsin Hall. Nahilo si Bailing sa tapik. Binuhat silang dalawa sa itaas ng pader. Sa labas ng pader, dagsa ang mga halimaw. Sa itaas ng pader, katahimikan at desperasyon. Wala nang pag-asa. Habang suko na reminiscent kadiliman, tumahimik lahat tagoy at hangin. Lahat sa wall, tumingin pataas. Isang itim fair opening sa langit lumitaw. Hindi yun wasak na formation, kundi isang espada. Lumang itim, parang eternal night na tabak. Tinapakan ko ang dugot bangkay. Unti-unting umakyat sa sirang hukluban. Parang bawat hakbang, tumitigil ang tibok nila. Tinataas ko ang Dragon Slayer. Nakatayo sa pinakataas ng wall. Hawak kamay, nakatingin pababa. Ako si Chen Ping, tagapagbantay ng bayan. Ang tinig ko, parang kulob. Biglang na-activate ang second saw ng players. Grabe yung linya ko. Parang si Emperor Yi ang pumasok. Screenshot, Reyna na si boss. Sinabi, sumusunod ang magic. Biglang naglaho ang Bloodbird sa langit. Ang mga buhay na hayop natakot. Sabay-sabay yumuko sa lupa. Yung madilim na force na nilikha ni Suyu. Naging mala entrance ko pa. Bahagyang yumuko ang ulo ko. Tinitigan ang espada. Lahat wala, kundi ang bakal sa palad ko. Galit na lapno si Dark Dragon Vein. Umuungal ang Black Dragon sa anti. Laban para sa Yeonming. Sumigaw si Governor Zhang Decay. Restart ng triple network ng mga players. Umakit ulit ng liwanag ng pagprotocol. Gising pa pala ang taint sa kailaliman ng Dragon Vein. Yung huling kungkos na middle. Isang pikit na tinig, hating ang resita ko. Sobrang polusyon na ako. Patayin mo ako, kainin mo Vienna. Gamitin ang katawan ko pang talo sa kasamaan. Iyan ang bili ng New God. Lumindol ang Dragon Slayer. Uhaw na uhaw. Mahina akong nagsalita. Sumasagot sa Diyos, pati sa tabak, pinangako. Sige, gusto mo iyan. Salamat sa paalam na G Feelingon. Walang hanggang kalayaan. Wild na umuungal ang Black Dragon sa langit. Biglang naubos ang evil energy ng mga hayop. Natakpan ng gracious black ang langit sa Yeonming. Isang parang god na gawa sa puri kasamaan. Malapit nang bumaba, nabalot ng ink black langit. Sobrang laki ng dragon, di masukat. Sa bawat hininga niya, naihampas ang mga flag sa wall. Sa harap ng Diyos ng dumi, walang kwenta ang tao. Tapos na, nahulog ang temporary release word ni Governor Zhang Decay. Sa NB Force, wala na silbi. Nagmistulang joke ang tapang. Nablangko ang child ng patayan mga players. Di ito laban. Total Massacre 2. Nasa tuktok ng pader ako. Nag-iisa, diretso ang tindig. Itinaas ko dahan-dahan ang madilim na blade. Napansin ako ng evil god. Sumisigaw, naririnig hangang ang kaluluwa ko. Biglang binuka ang malaking bunganga. Bumuga ng itim flood. Wasak kung wasak. Ang undang lupa. Tahimik ang mata ko pa rin. Hindi ko pa rin tinitingnan ang umaapaw na flood. Nakatuon lang sa espada ko. Nararamdaman ko, galit na galit ang Dragon Soul sa taba. Grabe ang init. Sige, gusto mo iyan. Lumindol ng malakas ang Dragon Slayer. Umilaw ng pula ang Blood Slot. Nagising na ang Ancient Will. Hinawakan ko ng dalawang kamay ang taba. Tinaga ng simpleng address ang itim na baha. Walang ilaw ng espada. Pero nagkabiyak ang day. Tumataas ang bitak ng dilim. Yung Black Flood, clock eyes na isi. Lunod lahat sa loob ng crack. Hindi pa rin tumigil ang labi ng fracture. Tumpak kong tinaga ang liig ng masamang Diyos. Isang mahina at bitin na tunog ang narinig. Biglang nanigas ang dambuhalang katawan ng Diyos. Unang beses lumitaw ang takot sa mata niya. Sumunod na segundo, bumitaw ang Dragon Slayer. Naging liwanag ito at kaluluwang taba. Ang aninoy umatungal at tumalon palabas. Mahigpit na kinagat ang sugat ng Diyos. Ang Diyos ay umurong sa sakit. Ang kanyang dalisay na maruming enerhiya. Walang habas na sinipsip ng Dragon Slayer. Hindi ito laban. Ito'y tinataas ng mas mataas na sandata. Kinakain ito ang isang peking kopya. Pagkalipas ng 10 hinga, naglaho ang masamang Diyos. Dumaan ang matagal na araw sa ulap. Umuwan ng masaya ang Dragon Slayer. Lumipad pabalik sa kamay ko. Sa talim, may bagong gintong disenyo ng dragon. Napigil ang kasaysayan. Abiso ng system. Legendary Weapon Dragon Slayer. Unang selyo na buksan. Special effect. Spellbreaker. Soul Slash. Puwersa ng dragon. Aura ng dragon. Mental suppression. Kasabay nito, malakas na makadiyos na enerhiya bumaliktad mula sa taba. Nilinis ang aking buong katawan. Bawat selula ay nadurog at naangat sa lakas na ito. System. Nag-level up ang buhay mo. Ang iyong EFIS template ay naging epiko. System. Nakakuha ka ng eksklusibong domain. Idinilat ko ang mata ko. Para bang may mga bituin sa malalim ng mga mata ko. Hanggang 3 pie sa paligid ko. Tumigil ang hangin, payapa lahat. Tahimik na nabuo ang dumain. Tinitingnan ko mula taas ang natatakot na tao. Hindi malakas ang boses ko. Pero umalingaw sa buong syudad. Tapos na ang panganib, kailangan pa ring mabuhay. Tayo. Inuutusan ko kayong mabuhay. Ibalik natin ang mga tahanan. Sa ilalim ng araw, sumabog ang sigawan ng mga nakaligtas. Salamat, Boss Astig ka. Baliw na baliw ang mga manlalaro. Para sa akin, naging tunay na tagasunod na sila, hindi na basta gamit. Bumaba ako sa tore. Lumapit ako kay Alcalde Zhang Decay. Takot na takot siyang tumiklop ang tuhod sa harap ko. Shen Immortal, tanggapin mo ang aking saludo. Alcalde, walang anuman. Ginamit ko ang di nakikitang lakas para suportahan siya. Tiningnan ko ang wasak na lugar na ito. Nakatingin sa bumagsak na pader at kalat na dugo. Medyo kunot-no ako. Akin pa naman ang lugar na to. Dapat mas maganda pa pag naayos. May lumitaw na plano sa isip ko. Alcalde Zhang, una mong gawain ay paaliwin ang tao. Ibalik natin ang mga tahanan. Hindi alam ng opisyal. Nang hirap ang mukha ni Zhang Decay. Walang laman ang treasury. Kulangan ng tao. Hindi problema ang tao. Napangiti ako konti. Tumingin ako sa pader ng syudad. Sa mga manlalarong nakakatingin sa akin ng may sigla. Kumarap ako sa libu-libong player sa Southgate. Iniisip ko lang, ginamit ko ang Epico D's exclusive skill. May lumitaw na gintong scroll sa langit ng Yeonming. Nagliliwanag sa himpapawid. Daang sinag. Ang mga letra ay puno ng diwa. Epicong World Event. Rebuild Homeland. Sa pangunguna ni Chen Ping, ang tagapagtanggol. Na drive out ang masamang Diyos. Ngayon, sama-sama nating labanan ang pinsala.
Glorious Rebuild Mode. Contribution Mode. Magdala ng materyales para tumulong sa reprahan at linis labanan. Relax lang, kalmado ako dito. Kung may kalaban, lalaban. May nagawa na akong malaking kabayanihan. Walang dapat ikatakot. Alcalde Zhang, ikaw na bahala sa pag-asikaso. Tungkol sa ulat, ako na bahala. Tumingin ako sa mga nagbubuhat na manlalaro. Napangiti ako. Sakto, parating ang Royal Envoy. Perfect chance para ipakitang astig ang mga outsider. Nagpa-release ulit ng side quest at time-limited task. Welcome Saint Envoy. Reward, 500 contribution points. Special buff, Dragon Star at Moon Favor. Positibo 0 efficiency. Dali! Huwag nang tumambay. Pumila na sa gate. Sa isang kisap mata, libu-libong elite player nagbihis ng pinakamaganda. Pinakamagarbong pila sa soft gate. At pinaka-wear din. Frontline, gold armored shield. Mid, gunners. Back, wizards na gumagawa ng makukulay na bola bilang fireworks. Dumating ang prosesyon ni Royal Envoy Lisinian. Nanginig ang mga sundalo sa lakas ng hukbo. Bumukas ang kurtina ng kotsing sedan. Official rank 1 robe. Matandang puti na ang buho. Bumaba si Lisinian. Tumitig agad sa akin. Galing ng batang ito. Tahimik na parang uwak sa gabi. May tabak siyang madilim sa tabi. Ramdam niya ang parang harap niya ay halimaw pa. Ikaw si Chenping, no? Mahinang sinabi ni Lisinian. Matindi ang presensya. Ako po si Chenping. Sumasaludo po, Your Excellency. Kalma lang ako, hindi bastos. Sa likod ni Lisinian, lumapit ang dalawang immortal cultivator. Nakangunot ang kilay ng lalaking taong gitna. Mas malupit ang white robe lady. Singhal siya agad. Tingin niya, dehado ako. Kapatid, mabigat ang sama ng loob dito. Isang mortal lang na warrior yan. Swerteng napatay ang halimaw. Ano alam niya sa Dragon Vein? Tiningnan niya ako. Sobrang taas magsalita. Dragon Vein, amin na lang. Kami na Polar Elite ang bahala. Mga mortal, umatras na. Lamig ng sitwasyon. Nabigla ang mga few player. Ano ba yan? Sino tong vis na to? Ang yabang naman. Ang lakas ng loob kausapin boss. Bulag yata siya. Di ba niya nakita tumaga sa langit si boss? Tahimik na matalino si Lisinian. Tahimik lang. Nakita'y kay elite ng immortal. Buong pressure napasa sa akin. Si Lin Xiaoyao sa likod ko, galit na galit. Diyos ng mundo, siya ang nagligtas at tumalo sa masamang Diyos. Hindi papayagan ni Lin mapahiya ang kanyang idolo. Habang handa na siyang sumabat, mabilis ko siyang pinigilan. Kalma pa rin itsura ko. Hindi ako nagalit. Tahimik kong tinitigan ang babae. Tapos ka na ba, immortala? Nagtaas ng kilay ang babae. Galit siyang tanong, bakit? Hindi ka ba sang-ayon? Umiling ako. Tama ka naman. Nagulat lahat. Natameme ang lahat. Parang hindi inaasahan ng player. Hindi tulad ng kuya. Usually, ang boss na to, hindi nagpapatawad sa mga mayabang. Dahil sabi mo, immortals na ang bahala sa Dragon Vein. Tamang-tama. Itinuro ko ang gubat na may itim na uso. Kalma akong nagsalita. Hindi pa totally nalilinis ang evil energy dito. Nasa labas pa ang libong mutated beast, bantang bayan. Sigurado sa isang iglap, kayang-kaya niyong immortals patayin. Leave na sa inyo ang malala. Di na namin kayo istorbohin sa mabigat na trabaho. Go ahead. Igalaw ko ang kamay ko ng imbitasyon. Malis pa kayong tama. Kung kaya mo, gawin mo. Walang salitang puro salita. Hindi makasagot ang babae. Namumula ang kanyang mukha. Nilinis ang libu-libong gutom na halimaw. Ano yan? Biro mo ba ako? Matindi ang natitirang masamang lakas ng mga halimaw na yan. Kahit magbuo siya at sisinyo ng formation at lumaban ng husto. Aabutin din ng ilang araw. Isang pitik lang, wala na. Kung kaya niya yon, matagal na sana siyang naging immortal. Nakita ito ng middle age na mangkukulam. Nagpakalma siya agad. Hehe, biro mo naman, espesyal na Sugu Chen. Ako si King Feng, at ito ang junior kong si Sugu Mingyu. Nagbantay ng isang lungsod mag-isa. Tunay na haligi ng daki. Tungkol sa pagkabasa, tutulungan ka naman namin. Bagong dating lang kami dito. Kailangan pa naming ang tulong mo, Sugu. Mas kalmado talaga si King Feng. Tinanggap na ang gawain, pero ibinalik din agad ang pabor. Gusto mo akong tumulong? Tahimik akong tumawa sa loob. Tumawa akong walang emotion. Ayos lang, pero may maliit akong problema. Baka kailangan ko ng tulong ninyong dalawa, mga Diyos. Kinuha ko ang sira-sirang baril mula sa player. Natamaan ito ng lason mula sa halimaw. Halos wasak na. Maganda sana ang materyales. Pero nilamon ng masamang lakas ng banyagang hayop. May paraan ba kayong dalawa na ayusin ito, mga Diyos? O kaya gawing sobrang tibay ang bakal? Para hindi matakot sa masamang lakas. Nagmukha akong tuso. Time test ko lang sila. Gusto kong malaman gaano kalakas ang immortal sex. Habang sumisilip ng teknik ng immortal sex, napatulala si King Feng at Mingyu nang makita ang lumang bakal. Ayusin ang ganitong pangkaraniwang bakal. Kumunot lalo ang kilay ni Mingyu. Lalo siyang nainis. Para sa kanya, pabastos na ipagawa yan sa isang craftsman. Talagang nakakahiya. Chenping, sobra ka na. Ginagamit ang kapangyarihan ng immortal para pumatay ng halimaw. Hindi para ayusin ang basurang bakal mo. Junior, huwag kang bastos. Pinatigil siya ni King Feng. Tiningnan niya ang baril. Detalyadong pagkakayari. Nagpadala ng kaunting mana. Nag-iba kaagad ang ekspresyon. Pagpasok ng mana sa baril, sinira agad ito ng maduming masamang lakas. Sobrang tapang ng lakas na ito. Nagulat si King Feng. Mahirap nang alisin ang masamang lakas. Lalo na kung hindi masisira ang bakal. Kasing salimuot ng pag-ukit sa tofu. Tumama ang oras para magsalita ako. Nag-isip si King Feng sandali. Kumuha siya ng Berding Jade. Ito ang King Mu Spiritual Jade. Mahusay mag-alis ng malas. Gilingin ito hanggang powder. Gamitin ang spell ng pagpapagaling. Kayang tanggalin ang malas, pero ang nasirang bakal, hindi ko na kayang ayusin. Sa sek, kailangan ng espesyal na materyales para sa pagkumpuni. Hindi sila sanay sa physical na pagkumpuni. Napabuntong hininga at nabigo ang mga player. Nanggigigil si Mingyu, pero di makapagreklamo. Napakislap ang aking mga mata. Yan ang gusto ko. Core na teknolohiya. Nasa kamay ko na. Materyales at purification lang ang kailangan ko sa kanila. Ayos lang, kinuha ko ang King Mu Spiritual Jade. Basta kayang linisin. Hindi ko na kayo istorbohin, mga Diyos. Ako na mag-aayos dito. Habang nakatingin ang lahat na nagtataka, bumalik ako sa harap ng pugon. Inihagis ko ang jade at baril sa apoy. Sabay-sabay sa pugon. Baliw na siya. Yan ay King Mu Spiritual Jade. Napahiyaw si Mingyu, pero ibang klase ang pugon ko. Pinagana ang pugon. Kinain agad ng misteryosong apoy ito. Naging pulang likido ang bakal, pero hindi nawala ang jade. Mas lalo pang nagningning ng berde. Binalot nito lahat ng masamang lakas.
Biglang umusok ng itim, bumuwelo ako at binasag gamit ang martilyo. Dang, bawat hampas ay nag-aalis ng dumi. Sa gulat ng malamig na hangin at kabilugan ng buwan, ang tunaw na bakal ay mabilis na nagbago. Sa isang sandali lang, lumilitaw ang berdeng mga guhit ng liwanag sa baril. Buo na ang makapangyarihang sandata. May paalala ang sistema, nakakuha ka ng matibay na buhok. Tibay ng produkto positibo 200. Pinsala mula sa masasamang nilalang positibo 20. Tahimik ang lahat. Namangha si King Feng, nakabukas ang bibig. Si Mingyu, pigil ang tawa at takot. Malinaw ang pagkamangha sa kanilang mga mata. Hindi ito lohikal. Pero ganito talaga si Chen Ping. May sumigaw mula sa mga manlalaro ng tunay na nararamdaman ng lahat. Ibinato ko ang bagong baril sa kanya. Sige, ano bang klaseng teknik yan? Si King Feng, halos tumakbo papalapit sa akin. Nag-aapoy ang tingin. Ganito kagaspang at perpekto ang pagsasanib. Hindi pa niya ito nakita o narinig. Sumunod si Mingyu. Nangangatog ang boses. Yung dating kayabangan, napalitan ng matinding paggalang. At medyo di alam na takot. Tao lang ba talaga ang lalaking to? Sana, wag ka nang gumawa ng sabog-sabog next time. Salamat bossing. Astig ka kuya. Masayang-masaya ang manlalaro habang hawak ang baril. Agad siyang nag-post ng screenshot sa forum. The best ka talaga Chen Ping. Pinaghalo niya ang spiritual na jade at luma kong baril. Ngayon, kamay ko na ang may hawak ng magic weapon. Nag-viral agad ang screenshot. Diresto mag-isip ang mga manlalaro. Kung kaya ni Chen Ping, pwede rin tayong manghiram sa mga immortal para magpalakas. Sa isang iglap, naging takbuhan na sina King Feng at Mingyu. Hinabol sila ng mga manlalaro. May nanghihiram ng espada, gustong magpaalagad. May nagnanakaw pa ng relikya. Kahit may immortal powers, natakot pa rin sila sa klase ng gulo. Tinitingnan ko ang gulong ito. Layunin ko, natupad na. Ipinakita ko ang posibilidad. Ako lang ang tulay ng mortal at immortal. Mas mahalaga ito kaysa maging henyo ng digmaan. Pinapanood ni Commissioner Lisinian ang lahat. Pinatabi niya ang mga gwardya. Lumapit siya sa akin. Ngayon, direkta na akong tinatawag sa pangalan. Chen Ping, nakita ko ang kakayahan mo. Ano bang gusto mo? Ang gusto ko, hindi mo kayang ibigay, boss. Umiling akong dahan-dahan. Tumingin ako sa malaking construction site. Gusto ko lang pagandahin ang bayan ng Yunming. Gusto kong lumaban ang ordinaryong tao sa kasamaan. Ayokong manatili sa taas ang mga immortal. Sa pandinig ni Lisinian, ibang impact ang mga salitang ito. Malaking gulat sa kanya. Gusto mong pagsamahin ang lahat ng kapangyarihan. At ang kinin, sandaling natakot ang kanyang mga mata. Pagkatapos, tumawa siya, okay. Tungkol sa Dragon Vein, ipapasa ko ng tapat. Ikaw ang bahala sa reconstruction at tulong ng mga immortal. Ikaw lang ang in charge. Isa lang ang hinihiling ko. Patatagin mo muna dito bago dumating ang tulong. Kung may mangyari, ako ang mananagot sa kapital. Tama ang hinala ko. Sa utos na ito ng gobyerno, legal na lahat ng gagawin ko. Lumayo ako. Tumingin ako sa dalawang monk na nakatakas na. Walang tanong-tanong, nag-utos na ako. King Feng the Waste, Fairy Mingyu, maglalagay ako ng super array sa paligid ng Yunming. Kasama ang buong lawa ng Yunming. Defense, alert, at attack, all in one. Ano? Nagulat ang dalawa. Kung mga immortal ang gagawa nito, aabuti ng di bababa sa 0 taon. Alam kong mahirap. Kayo ang gagawa ng blueprint, mag-calculate ng nodes at materials. Sa manpower at basic goods, tumingin ako sa libo-libong bagong manlalaro. Ang dami kong puwersa. Sa isang isip ko, nag-update ako ng subquest, Mortal Left Immortal. Naghiwalay ang mga manlalaro sa Immortal at Mortal faction. Immortal, gumagawa ng blueprint. Mga Mortal, supply ng materials. At si Chen Ping ang magmumodify para sa Mortal. Patunayan kung sino talaga ang bida. Nagsimula ang labanan ng factions. Lahat ng manlalaro, baliw na. 79 pumasok sa Mortal Camp. Nagumpisa na ang panahon ng pagiging workaholic ng lahat. Mga sumunod na araw, nagpakitang gilas ang Yunming sa infrastructure. Tulad ng mga makina, ang mga manlalaro, gabi at araw, pumuputol at mina ng resources. Todo ang bilis ng production nila. Si King Feng at Mingyu, naging full-time workers na talaga. Subukang umasta bilang immortal, magpahirap. Pero pinagtulungan sila sa forum ng mga manlalaro. Sa huli, sumuko na lang. Pinira-piraso ang aray, ginawang simple tasks. Tulad ng pagkolekta ng bato o puti. Kapag binigay ng player ang rare item mula sa immortal side, ginamit ko na ang primordial furnace. Na-modify, nanatili ang spirit, bagay sa tao. Madaling gamitin ng mga mortal. Isang araw, si King Feng dala ang final array blueprint. Lumapit siya sa akin. Special Envoy Chen, kailangan natin ng core mula sa apoy ng lupa. Nasa ilalim ng lupa, galing magma. Walang kayang kumuha nito ngayon. Kinuha ko ang blueprint. Gumamit ako ng bakal at natirang enchanted bone. Diretsong nilagay sa furnace. Pinatakbo ang furnace. Sinalang agad. Sinimulan ang process. Sa loob ng kalan, good at evil. Hard at soft power, pinipiga pababa. Si King Feng, mesmerized na nanonood. Parang nasa harap siya ng misteryo ng paglikha. Lumipas ang kalahating oras. Tinapos ko ang forging. Isang kakaibang metal, mainit at malamig sa sabay. Lumitaw sa harap namin. Nakuha, core mula sa lupa. Ginawa mo ng substitute gamit ang bakal at demonic item. Mangiyak-ngiyak si King Feng. Sinubukan mo lang ba iyon? Pwede bang mass produce ito? Miraculous talaga. Naglalagablab ang tingin ni King Feng. Bigla siyang yumuko ng malalim sa harapan ko. Kaibigang Chen, handa akong i-trade ang long life manual ng sex sa'yo. Hiling kong panoorin kita mag-forge. Tahimik akong natatawa sa isip. Ito ang hinihintay ko. Pero nagkunwari akong nag-alangan. Tinanggap ko ang lumang manual. Sistema, natutunan ang long life manual, bahagi. Na-detect ang Dragon Vein energy sa katawan. Nag-mutate ang skill. Nakakuha ng exclusive technique. Universal conversion technique, kayang lamunin at pagsamahin lahat. Biglang dumaloy sa utak ko ang napakalaking impormasyon. Simula ngayon, hindi lang ako panday. Papasok din ako sa landas ng immortal. Dahil sa universal conversion technique, opisyal na akong mortal at immortal sabay. Sa umaga, malakas akong panday. Kasama ang players, gumagawa ng lungsod. Ginagabayan ang dalawang immortal toolman. Sa gabi, nagsasara ako at nag-meditate. Ina-absorb ang spiritual energy ng malakas. Habang tumataas ang kakayahan ko, lalo kong nagagamit ang furnace. Simula nang gamitin ang immortal array sa firearms. Nilalagay pa mismo sa baril, pati sa mga bala. Lumaganap ang first batch ng modified weapons. Nabaliw ang mga manlalaro. Wow, nag-iispit na ng apoy ang itak ko. All thanks to boss, ito ang tunay na immortality po. Ang pakiramdam na parang nilalaro mo ang fourth catastrophe sa iyong mga kamay. Talagang maganda. Pagkatapos ng isang buwan, ang napakalaking fortress ng bakal ay naging handa na maglakbay. Bagaman ito ay isang frame bagay, sapat na itong pangtakot sa mga kalaban. Pero alam ko, hindi pwede magtago habang buhay sa village ng baguhan. Ang
misteryosong stock god at ang plano ng ancient god cult. Pati na rin ang clue pabalik sa Blue Planet. Nasa mas malalim na timog, diretso akong lumapit kay County Magistrate Zhang Decay. Si Magistrate Zhang ay lumabas ng malaking lindol ng Yunming, pero hindi mapanatag ang loob ko. Ang punong tanggapan ng ancient god cult ay tila nasa loob ng bundok. Plano kong pumunta mismo sa Kangupas para masigurado ang kapayapaan. Nagulat si Zhang Decay, nangitim ang mukha niya. Hindi pwede, special envoy. Ang lamig ng hangin sa ilog ay malala. Delikado sa bawat oras. Isa iyong lugar ng kamatayan. Dahil nga delikado, kaya kailangan ko pumunta. Matigas ang tono ko. Kailangan kong dokumento mula sa opisina ng county at isang token para magamit ang mga sa daan. Nakita ni Zhang Decay na hindi ako mapipigil. Mahigpit niyang nilagdaan ang travel permit para sa akin. Binigay niya ang pinakamataas na military token. Special Envoy Chen, pakiingatan ang sarili. Lagi kaming handa sa Yunming para sa iyong pagbabalik. Tinanggap ko ang token. Pakula kong minisyan siya. Pag alis ko, huwag mong hayaang mabakante ang mga player. Magbigay ng mas maraming quest. Hayaan silang magpatuloy na maging kapaki-pakinabang. Nagulat si Zhang Decay. Agad siyang humiti na parang naiintindihan niya. Naiintindihan ko, sir. Ibinigay ang balitang self-travel sa quest system. Muling nag-ingay ang grupo ng player. Bagong mapa at sunod-sunod na quest. Sumama sa expedition ng malakas na player. Kinabukasan ng umaga, bitbit ko ang Dragon Slayer. Nakasakay sa itim na kabayo. Kasama ang daan-daang elite sa Expedition Army. Habang pinagmamasdan ng grupo ni Wanggu na malungkot, pinalo ko ang Rins at naglakbay. Ang target, Kangupas. Lumabas mula sa Yunming Marsh. Sa labas ng gate, napakadelikadong gubat na agad. Isa 0 debuff ng lahat ng attribute dahil sa toxic mist. Kaya hirap ang mga player. May mga jade green spider web na pa-stealth. Tuloy-tuloy ang mga poisonous spider. Pero hindi ko man lang hinugot ang espada. Bawat lapit ng beast, umuugong ang Dragon Slayer. Nagpapakita ng Dragon Might. Parang nabigla lahat ng beast. Tumatayo at tumatakas. Natuto sa malakas na player. Ito ang charisma ng hari. Naglalaway na ang mga kasamang player. Dinala ko sila maglibot sa labas ng southern border. Pero nagte-train talaga kami. One Huagiwan technique. Ginagamit ang deadly toxic mist bilang resource. Nabaliw sa pag-purify nito. Sa loob ng 10 araw, nakuha ko ang resistance sa toxicity. Sa ika-0 araw, isang malaking coffin na parang militar, nasa horizon. Yan ang Kangupas. Pero makapal ang usok sa taas ng gate. Malakas ang sigawan, maraming flag at sundalo. Lumaban sa southern magicians na nagpapagamit ng poisonous insects. Sumisugod ang bug tide sa gate. Wow, malaking siege event ito. Excited ang mga player na parang lobo sa karne. Medyo worried ako. Nakita ang bigla ang pagpalit ng labanan. Isang golden armor general, in ambush ng black robe zombies. May word na black bug na lumusot sa protective aura. Tinuyo nito ang katawan ng general. Muntik nang bumagsak ang depensa ng gate. Nagpakawala ako ng malamig na tunog. Balak ko sanang pumasok. Tamang-tama, kulang ng dramatic entry. Ito ang tamang stage. Tumalon ako mula sa kabayo sa susunod na segundo. Pinasa ko ang rin sa isang lumilipad na baboy. Bantayan mo ang kabayo ko. Normal lang ang tono ko. Hindi ko rin hinugot ang Dragon Slayer sa likod. Itinaas ko lang ang kamay. Ang thunder gun na kumikislap ng ginto. Ginamit ko ang spirit talent ng Minyu at King Feng dito. Ito ang pinakamalupit na gawa ko. Pinatapat ko ang baril. Sa likod ng general na nililigiran ilang daang metro ang layo. Nag-focus ang mga player. Inihintay na magpakitang gilas ang pro. Bang! Hindi malakas ang tunog ng baril. Ang bala na may golden RC ay lumipad palabas. Pero ang weird, kapag tinamaan ng RC ang bugs, nagiging usok agad. Hindi ito purong physical kill. Ito'y divine thunder na naglilinis ng dumi. Hindi pa nakaka-react ang black robe zombies. Tinamaan agad sa gitna ng kilay. Nagmistulang abo ang katawan. Nawala nang walang tunog. Isang shot lang. Ang zombies na malupit kanina pagka-clear lang agad. Parang napaos ang battlefield. Natulala ang mga sundalo sa city wall. Ang golden armor general na nasave. Nagulat na titig sa braso niyang bumalik ang dugo. Nawala na ang malas curse sa katawan niya. Wow! Na instant kill ang panandang pandagdag siyang divine weapon. Nag-ingay ang player camp sa tuwa. Nag-record ng todo. Hinipan ko ang inexistent smoke. Pinagtagal ko ang baril. Nagustuhan ng player ang cool na acting ko. Sa ibabaw ng gate, naka-recover si General Lixin. Lumapit siya para salubungin ako. Salamat, disciple ng Immortal Sect, sa tulong mo. Nagpakita ng respeto si Lixin. Ako si Chen Ping. Tahimik kong sagot, isang panday lang ako. Biglang naging awkward ang hangin. Nagtinginan ang mga sundalo ng leader. Ang tawag mo sa overpowered moves mo ay panday? Kasama ang lumilipad na baboy. Agad akong pinaikutan gamit ang dokumento. Nakakatawa ang pro. Kami ang special investigator ng Yunming County. Team para mag-imbestiga ng cult. Nakakita ng official signature, lalo pang naging magalang si Lixin. Pinapasok kami sa gate, amoy dugo sa loob, maraming sugat ang sundalo sa sahig. Nakita ni Lixin na malakas ang zombies ng southern border. Mukhang may malaking organisasyon sa likod. Ang leader ng King's Word Sect ay malubhang na sugatan. Ngayon ay hirap maglast pa. King's Word Sect. Sila ang sect ng King Feng Mingyu. Sa tahimik na courtyard sa loob ng gate, nagising si sect leader King Swan Zhenren. Mukha siyang golden pepper. Nararamdaman ang matinding furyang thunder spell sa labas. Na-shock siya. Sino ang malakas na bisita sa Kangupas ko? Pumasok ako sa General's Mansion. Abala at nagmamadali ang lahat. Mga prize na nakadamit ng asul. Gusto sanang magpakilala ni Lixin. Pero nakatingin na ako sa courtyard. Sa meditation room na balot ng green light, ramdam ko na ang tunay na essence sa loob parang kandila sa hangin. King's Word Sect. Ang sect leader ay nasa loob. Malungkot ang sabi ni Lixin. Tinamaan ng blood melting insect ang sect leader. Baka hindi magtagal. Dalhin mo ako sa kanya. Matigas ang tono ko. Isang elder wang ang humarang. Mayabang ang tingin. Tumigil ka. Nagpapagaling ang leader namin. Hindi ka basta-basta makakalapit, ordinaryong tao. Nagwala agad ang mga player. Nagsimula ng poisonous na sagot. Ano naman kung ordinaryong tao lang? Kailan nilang paso ng pro ang healer mo? Ba't hindi mo sinabi noon? Tumigil kayo. Ang mga hindi nakakakill ng monster. Nagpapa-impress pa. Namula liding mukha ni matandang wang sa galit. Kalma kong sinabi hertigil. Biglang bumulong ang lahat ng manlalaro. Tumingin ako kay Lixin. Diretsong beer General Lee. Isang tanong lang. Gusto mo ba siyang mabuhay? Tinuro ko few kwarto na may bughaw na liwanag. Nanginginig ang diwa ni Lixin. Tinitigan niya ang malalim kong mga mata. Naalala niya ang kidlat sa labas ng syudad na naglinis ng lahat. Sumugal si Lixin at nag-ipit ng ngipin. Nagdesisyon siya. Kung desidido ka, hindi na ako magdadaldal pa. Diretsong pumasok ako sa forbidden room. Tumigil ka.
Sigaw ni matandang Wang, mabilis siyang humarang sa provo ko. Tatangkain mong pilitin pumasok. Huwag mo akong subukan. Pero transpaman ay hindi niya nahawakan ang dulo ng baro ko. May dumating na matinding lakas na harmakot ang kaluluwa. Bumagsak bigla. Slay Dragon Unseal. May dinaramang siga ng dragon. Sa ganitong total dominance, lupaypay ang tuhod ni matandang Wang. Naging mabagal ang mana. Di napigilang lumuhod. Tahimik ang lahat. Ang mga Qingzu disciples. Nakatitig sa nakaluhod na elder. Tumingin din sa lumalakad na nakaitim. Wasak ang worldview nila. Lumapit ako sa pintuan ng Forbidden Room. Parang walang silbi ang spell ng pagkukulong. Dahan-dahan kong iuros. Iingay ang pinto. Sumabog ang andaming spiritual energy na may halong bulok na hangin. Tumama sa mukha namin. Ang Kingsuan Master ay mukhang patay. May malaking city black wound sa dibdib. Libo-libong itim na bulete ang lumalamon sa buhay niya. 4 na elder nagpipilit magbigay ng independence. Piliting mapanatili buhay niya. Pero wala rin total pain reliever lang. Pwede niyong tigilan na. Kalma kong sabi. Nagulat ang 4 na elder at tumingin na masama. Sino ka ba? Labas ka dito, umiling ako. Pag ipinilit niyo pa, hindi pa nga siya akong patay ng lason. Sa sobra dag kayo pa unang papatay. Deadma ako sa paligid nilang tingin na gusto akong patayin. Inangat ko 2 daliri. Habang napapalunok silang lahat sa takot. Diretsong tinuro ko ang itim na bulate sa dibdib ni Kingsuan Master. Gusto mo mamatay? Isang elder sumigaw para pigilan ako. Pero biglang natigil siya. Nakikita ng lahat. Pagdikit ng daliri ko sa bulate. Sumabog ang nakakatakot na puwersa ng hila ng lahat. Kahit immortal power kinain ng parasito. Parang kaharap niya mortal niyang kalaban. Tahimik na napasigaw ng matindi. Piliti tumakas. Walang epekto, saglit lang. Lahat ng parasites pati sumpa, meaning ko kinain. System prompt. A special technique 1 Hogi Yuanju. Nilamon ang poisonous god parasite. Antas ng resistensya panandang pandagdag 5, dagdag cultivation. System prompt. Legendary weapon Slay Dragon. Kinain ang tira-tirang kaluluwa. Binalik ang lakas ng doble, parang magic atoms. Ayos, binawi ko ang kamay ko. Tinitigan ko ang gumagaling na sugat. Kalma, tanggal na ang lason. Painumin niyo ng recovery pill. 10 days or kalahating buwan lang, siguradong mabubuhay. Cheers sa inyo, Painumin. Talikod na ako para umalis. Mabilis ding tumiin. Bigla, may tuyong kamay na mahigpit na humawak sa damit ko. Dumilat si Kingsuan Master, na wala na ang malas. Walang natirang dekadensya. Puno ng pagkagulat at tuwa. Sandali lang. Pwede bang malaman ang pangalan ninyo? Taga-anong immortal sect po kayo? Huminto ako, di na lumingon. Simple kong sagot, ako si Chen Ping. Isa lang akong panday. Parang kulog ang reaksyon sa loob ng silid. Napako si Kingsuan at ang 4 na elder. Sa isang iglap, ang panday na palayas ang masamang espiritu. Nilamon ang lason at pressure. Elder, ito ba ang tawag mong panday? Nagbibiro lang ang master. Pinilit ni Kingsuan Master na yumuko. Imposible, siguro isa kang maestrong tago sa mundong puno ng panganib. Bakit naman nagtatago ka pa sa ganitong identity sa harap naming mga talunan? Bumaling ako at tiningnan sila. Hindi ako nagbibiro. Isa lang akong panday. Minsan lang din tumutulong ako. Babantayan ko ang lungsod at minsan ay pumapatay ng Diyos. Itong besides iyan na 3 salita. Sa pandinig nila parang bumagsak ang langit. Naalala ang kulog at lakas ng dragon sa labas ng lungsod. Ang isang kakaibang ideya ay sumulpot. Totoo kaya ang sinabi niya. Sa labas ng silid-piitan, si Lixin at si Elder Wang na nakaluhod ay nanginig din. Ngayon si Elder Wang ay lubos na naniniwala sa sinabi ko. Yung isang tingin lang na napaluhod ako ay siya rin daw ang nakatago sa langit. Lahat pinaniwalaan ko na. Sinira ni Envoy Chen at Lixin ang katahimikan. Punong sekta ng Kingsuan. Hindi siya mamamatay. Ini-wave ko ang kamay ko. Sabay inalis ang presensya ng dragon kay Elder Wang. Hindi naman ako nagliligtas ng tao para maging santo. Punong sekta ng Kingsuan. Buhay mo, ako ang nagligtas. Mabigat na tumango si Kingsuan. May utang ako sa'yo. Simula ngayon, anumang ipag-utos mo, ang buong Kingsu's Word Sect ay susunod. Hindi lang ito bayad loob. Investment na rin ito. Ayos, tinaas ko ang isang daliri. Simple lang ang hiling ko. Gusto kong sumali sa inyo. Nagulat ang lahat sa Kingsu's Word Sect. Isang makapangyarihan na nakapatay ng Diyos. Gustong sumali sa isang mahina at halos mamatay na sekta. Dapat baliktad, sila ang umiiyak para tanggapin ako. Syempre, may plano ako. Gusto ko ng lehitimong pagkakakilanlan sa pagsasanay ng immortal. Pangalawa, kunin ang skill ng system. Pangatlo, gawing parang bukirin ng sibuyas ang sekta nila. Lahat ng resources at disciples, kontrolado ko. Ano, hindi niyo ba ako tinatanggap? Pinagmasdan ko siya na para bang di maintindihan ng karaniwang tao. Syempre, welcome ka. Halos tumalon si Kingsuan sa tuwa. Kung may swerte, dapat kunin. Paano mo tatanggihan? Sumigaw siya, Mingyu at King Feng. Linisin ang pangunahing bulwagan ng sekta. Gamitin ang pinakamalaking seremonya para salubungin si Senior Chen sa King sekta. Di na kailangan ng ganoong abala. Kumaway ako para pigilan. Kalma kong sinabi, dapat may rules pa rin. Ano ba ang initiation test nyo? Ipakita nyo sa akin. Kailangan ko ng chance magpakitang gila sa harap ng lahat. Dapat big time. Para malaman nila na ako si Chen Ping, hindi nagmamakaawa dito. Kundi para manguna. Walang nagawa si King Suan. Pinauto si King Feng at Mingyu dalhin ang 3 instrumento ng initiation. Ang Suan Heavy Stone na mahigit 1,000 kilo para sa bone testing. Ang Sham Layer Heart Trial Tower. Akyatin ang 3 palapag para subukan ang kalooban. At isang aparato na kapag hinawakan, lalabas kung anong uri ng spiritual root mo. Ito, ang 3 traditional na test ng King Zeus Word Sect sa daan-daang taon. Bagamat simple, napipili pa rin ang karapat-dapat na dispulo. Tinapunan ko ng tingin ang 3 kagamitan. Umiti ako at lumapit sa Suan Heavy Stone. Habang gulat na gulat ang lahat, hindi ko ito kinuha. Pinatpat ko lang, parang nagbukas ng furnace. Pinagsama ko ang Suan Heavy Stone sa pinaka-ordinaryong iron ore sa aking backpack. Pinagsama ko ito. Isang liwanag ng chaos ang sumiklab, walang nakapansin. Binalik ko ang kamay ko. Tumingin ako kay King Feng. Sige, subukan mo ulit bigat nito. Litong-lito ang mukha ni King Feng. Nilagay niya ang kamay sa bato. Bahagyang pinilit. Sa sumunod na sandali sa mukha niyang para ugali ng immortal. Naging parang nakakita ng multo. Paano nangyari to? Napasigaw siya sa takot. Hindi na to ordinaryong bato. Parang sinaunang bundok na kahit buong lakas ko, di ko maigagalaw. Wala siyang nagawa. Hindi tumagal, bigla siyang umubo ng dugo. Parang tinamaan ng kidlat. Napaatras ng ilang hakbang. Naupo siya sa lupa. Tahimik lahat. Nagulantang ang lahat. Si King Feng, pinakamalakas sa King Zeus Word Sect. Pero ginawang duguan ng isang bato lang. Si Mingyu na kapatid ang sumalba. Tumakbo si Mingyu para tulungan siya. Di na nagawang punasan ni King Feng ang dugo. Tinitigan niya ako na parang multo.
Anong ginawa mo dito? Di ako sumagot. Lumapit ako sa Xuan Heavy Stone. Pinagdikit ang hintuturo at hinlalato. Dahan-dahang ginuhit. Parang tufu lang. Yung batong di mapagalaw ng expert. Madali kong natsyempuhan at nahati ng malalim. Sa nanlulumong paningin nila, maluwag kong isinulat ang Chenping. At dinugtungan pa ng isang pangit na guhit ng ulo ng baboy tapos pinunasan ang alikabok. Tiningnan ko ang lahat na parang tulala. Okay na ba ang unang test? Sobra pa. Parang ginulo mo na todo ang test. Napapikit sa tuwa si King Xuan Zenren. Struggle siyang tumayo. Malalim na yumuko. Ipasa. Nakatago ang kapangyarihan ni Senior. Hindi ko siya nakilala agad. Para sa kanya, isa na itong milagro. Hindi niya na kailangan mag-test pa. Ikaw na ang aming Grandmaster sa King's Sword Set. Umiling lang ako. May rules pa rin. Lumapit ako sa Heart Trial Tower. Ibinuhos ang spiritual power na may Dragon Vein Essence. Biglang nagliwanag lahat ng palapag ng tower. Umabot sa langit ang liwanag. Sumaksak sa ulap. Puno ang siyam na palapag. Legendary, pure-hearted daw. Sumigaw si King Feng sa gulat. Pumasa rin sa pangalawang test. Kalma lang ang tono ko. Sa huli, power test naman. Pinigil lahat ang hininga. Gusto makita anong klaseng ugat ng espiritu nito. Hinaplos ko ang bato. Isang segundo, dalawa. Walang nangyari. Nakunot ang noo ko. Wala ba akong spiritual root? Biglang umangal ang jade stone na parang bibigay na. Nagkabasag-basag, pumutok sa napakaraming tipi. Tulala ulit lahat. Tinuro ni King Xuan ang alikabok, nanginginig. Tiningnan ko ang walang galos na kamay ko. Mukhang mahina ang gamit nyo. Pumasa rin ako sa pangatlo, tama? Napaluhod si King Xuan Zenren. Sumubsob sa lupa. Nagmangbababa ng ulo bilang respeto. Grandmaster, paalam. Tanggapin mo ang vow ng disciples. Lahat ng elders at disciples ay lumuhod. Sobrang saya. Sumigaw, malugod na tinatanggap ang Grandmaster. Ganyan lang, isang hakbang, nakuha na agad. Ako na ang mataas na Grandmaster ng King's Sword Set. May lehitimong identidad na ako bilang immortal. Nakuha ko rin ang highest access. Sa araw na iyon, inabot ni King Xuan ang core technique na King's Longevity Manual. Walang sariling sikat agad nag-aral. Nag-prompt ang system, kinain ng Wanhua Gyuanju ang King's Longevity Manual. Successfully upgraded sa level 2. Bagong feature, Gyuan. System prompt, promotion sa unang antas ng Key Refining Realm. Opisyal nang nagsimula ang sabayang martial at immortal cultivation. Tinipon ko sina King Xuan, elders at General Lixin. Umupo ako sa upuan at nagsalita ng mahinahon. Simula ngayon, buong cooperation ng Sword Sec at City Guards. Ako mismo ang gagawa ng mga armas laban sa ancient corpses at maglalabas ng sec mission para yung hindi makaabot na followers ko makapag-ambag sa kangupas. Biglang lumabas ang bagong mission panel. Faction mission, pagsubok ng Grandmaster. Sumali bilang panlabas na disipulo at palitan ng basic na espada. Ipagpalit ang espesyal na mahabang espada na ginawang personal ni Chenping. Paglabas ng panel na parang job change system. Nagwala ang mga manlalaro. Grabe, pwede nang sumali sa Immortal Sec at magsimula ng cultivation. Mga tol, gawin natin para sa ating ninuno. Go! Lahat ng manlalaro naging masipag tulad ng bubuyog. Nagputol ng kahoy, nagmina, pumatay ng mga bog ng walang tigil. Nagkaroon ng bagong sigla ang buong Kangugate. Ako naman ay relaxed sa SEC headquarters. Pinapanood ang reputation, pera, at nef na mabilis tumataas. Mixed energy mula sa mga task ng player. Kasabay ng conversion ng original furnace. Para sakto ring gamitin sa Wanhua Gyuan at Chuyusan Long. Isang bagay, doble gamit, doble ang saya. Umupo ako sa Taishi chair at nagrelax, napapikit ng konti. Ang buhay ng Supreme Ancestor ay talaga namang maganda. Lubos na napag-aralan ko ang SEC na ito. Ang mga araw ay lumipas sa kabila ng busy na construction at cultivation. Sa ilalim ng aking matalinong pamumuno, ang buong King's Sword Sec ay nalubog sa kakaibang craze. Ang mga disipulo hindi na lang basta nagpa-practice ng sword. Sumama na sila sa masiglang mga player, tumakbo sa kabundukan. Tinawag nila itong Mortal Romance. Bilang kapalit, pwede silang magpalit ng contribution points sa akin. Kung saan makakakuha ng Giant Spirit Pill at Sharp Rune. Pwede pa nga silang mag-request palakasin ko ang flying sword nila. Itong mode na pinagsama ang online game at cultivation. Nagpapalakas sa Sec sa loob ng kalahating buwan. Pero syempre, may di magandang feedback na dumating. Isang araw, ang apo ng inner elder na si Zhao Xunheng. Sa training ground, binigyan ng harang ang dalawang player na magre-report. Palaging mayabang si Zhao. Galit siya sa akin bilang mortal ancestor. Hindi siya satisfied sa akin. Huminto si Zhao Xun, binaba ang sword horizontally. Kinutya niya ang leader, isang player na may lumilipad na baboy. Ang Yan Watchang ay lugar ng mga disciple para mag-practice. Hindi dapat tapakan ng mga mababang tao gaya ninyo. Sumimangot si may lumilipad na baboy. Sino ka? Bumalik kami rito para mag-report sa ancestor. Ano naman ang problema mo? Ang mga player hindi natakot. Na-excite pa nga. Tumigil ka. Pinagpaga ni Zhao ang kanyang wrist, isang matalim na sword aura dumiretso sa paa ng baboy para magturo ng tamang asal sa inyo. Si may lumilipad na baboy, bilang veteranong battle player, ginawa niya ang sidestep at tinaas ang shield. Nagkagulo, talunin siya. Ang mga player walang konsepto ng Sec Authority. Warrior Charge, Mage Fireball, Rogue Stab, Fluid Seize combo ng P2 moves. Kahit na si Zhao ay middle stage sa key refining, di sanay siya sa ganitong kaguluhan. Kakablock pa lang niya ng shield bash, fireball sa mukha, stab sa waist. Agad bumaba ang kanyang health bar. Sumigaw siya ng malakas habang bumawi ng sword. Nagawang niyong talunin ako. Pero walang takot ang player. Kung mapatay nila ang Ihith na nagmamagaling, pwede magyabang sa forum ng kalahating taon. Sa Yanwu Arena, naglalaban ng skills at sword aura. Napansin ng ibang disipulo na si Zhao ay ginawang punching bag. Nag-enjoy sila sa nangyayari. Deserve dahil inaapi niya araw-araw ang outer disciples. Kuminto lahat, isang commanding shout. Inner Elder. Dumating si Zhao Wuji kasama ang law enforcement disciples. Galit na galit. Nakita ang apo, bugbog sarado. Nag-alab ang galit niya. Lakas ng loob niyo. Ang pressure ng late stage foundation cultivation bumalot sa lahat. Nag-slow motion ang actions ng mga player. Pinagdugtong ni Zhao Wuji ang mga daliri parang sword. Isang golden sword aura pumatawag
tama kay may lumilipad na baboy. Talagang papatayin na siya. Sa mismong saglit na naputol ang sword aura, may malamig na boses, narinig ng lahat sa paligid. Zhao Elder, kanino ka kumuha ng tapang para galawin ang tao ko? Parang may profound truth ang boses. Ang golden sword aura na pumuputol ng bato. Parang yelo, biglang natalo. Nawala, lumiit ang mata ni Zhao Wuji. Tumingala siya sa mataas na platform. Nakatayo ako roon na magkasalubong ang mga kamay. Tahimik lang nakatayo. Ancestor, sabay-sabay na lumuhod ang mga disipo. Labis na excitement sa mukha. Hindi maganda ang tingin ni Zhao Wuji. Pinilit niya hindi lumuhod. Ancestor, ang alam ko lang, itong mga foreigner ay binastos ang matataas. Ayon sa rules, dapat patayin. Pinaparusahan ko sila. Saan ako nagkamali? Umiti lang ako ng konti. Hindi siya pinansin. Tumingin ako kay Zhaoxun na punong-puno ng galit. Ikaw, sabihin mo ano nang nangyari dito. Nanginig ang puso ni Zhaoxun. Pero lakas loob dahil may support ng grandpa. Binaliktad ang katotohanan. Sinabi niya na sinugod daw ng mga player ang training ground. Walang galang. Gusto daw niya silang turuan ng leksyon. Pero nag-group up daw ang mga player. Tumango ako. Tinanong si may lumilipad na baboy. Totoo ba yung sinabi niya? Ancestor, kalokohan. Unang nag-insulto siya at sinimulan ang gulo. Galit si may lumilipad na baboy. Namutla ang mukha. Sige, tinaas ko ang kamay at tinuro siya. Agad na napigil si may lumilipad na baboy. Walang galang sa nakakataas. Walang galang sa pananalita. Pinaparusahan kang magbuhat ng tubig sa likod bundok ng isang buwan. Tulala si may lumilipad na baboy. Nakangiti si Zhao Wuji maglolo. Mukhang ordinary lang ang ancestor na ito. Pero bago sila makangiti ng husto, bumalik na ang tingin ko kay Zhaoxun. Malamig ang boses ko. Ikaw, bilang inner disciple, inabuso mo ang kapangyarihan mo. Binaliktad ang katotohanan. Ikaw ang kahihiyan ng King's Sword Sect. Namuti ang mukha ni Zhaoxun. Sinubukang magprotesta, pero wala siyang masabi sa harap ng tingin ko. Ancestor, ano nang ibig mong sabihin? Nag-alit si Zhao Wuji. Tama na. Ang pangalan mo ay Sun Wufang. Mamaya, kakausapin kita. Maiksi kong sinagot, tinaas ang kanang kamay. Tinanggal ang inner disciple status ni Zhaoxun. Pinadala sa utility room. Hindi na magmamana ng skill. Kasabay ang pagpugot ng isang braso. Para magsilbing warning, hindi pa natapos ang salita ko. Tinukot ko ang daliri. Isang giyuan energy tumalsik. Sumigaw sa sakit si Zhaoxun sa training ground. Nabali ang kanang braso niya hanggang balikat. Dugo tumalsik. Tahimik ang lahat. Walang nakaka-expect na ang karaniwang kalmadong ancestor. Kapag gumawa ng aksyon, grabe ang tapang. Walang mercy. Biglang sumugod si Zhao Wuji, umiiyak, papunta sa apo. Pinigil ang pagdurugo gamit ang pressure point. Tumingala siya. Puno ng pulang mata. Galit na galit tumingin sa akin. Chenping, sineryoso mo ito. Ako, makikipaglaban sa iyo. Nag-init ang ulo niya. Bumalot ang late foundation cultivation na aura. Isang golden flying sword lumipad. Naglabas ng sword sound. Diretso akong pinag-atake. Pero tiningnan ko lang siya ng malamig. Kainis, hindi ko siya ginagalaw. Nag-isip lang ako. Biglang bumagsak ang libo-libong dragon pressure. Level na pambihira. Talagang dinomina. Biglang nagluhod si Zhao Wuji. Parang tinamaan ang kaluluwa niya. Nang hina ang tuhod niya. Lumuluhod sa mismong lugar. Ang own flying sword niya nahulog, naghinagpis. Nawalan ng liwanag. Isang isip lang, napindown siya. Huling yugto ng pundasyon. Nakatingin ako sa lahat, tahimik silang lahat. Dahan-dahan kong sinulyapan ang arena. May iba pa bang reklamong tungkol sa desisyon ko? Fake sa patriarch sa pag-astig na ito. Perfect score ibibigay ko. Grabe, putol agad ang braso parang wala lang. Ganito ang totoong boss. Salamat sa lumilipad na baboy. Saya, kahit naparusahan mag-igib. Pero mismo si patriarch ang lumabas. Pwede ko ipagmalaki ito habang buhay. Salamat sa lumilipad na baboy. Naguluhan talaga siya. Nakatulala lang siya sa taong nasa entablado. May kakaibang init sa puso niya. Pinaparusahan siya ni patriarch. Para protektahan siya. Pinutol ang kamay ni Zhaoxun. Para sa kanya yon. Ang mandirigma, mamatay para sa tunay na kaibigan. Tahimik siyang nangako. Susunod siya kay Chenping boss habang buhay. Kung wala ng reklamo, ulit kong sinabi, ayos, settled na. Mga disipulo ng patakaran, dalhin ang dalawang to pababa. Kung lalaban, walang awa, tapusin agad. Hindi na nagsalita ang mga disipulo ng patakaran. Binuat ang walang malay na si Zhaoxun at ang basag ang loob na si Zhao Wuji. Umalis silang alumpihit. Natapos din ang gulo at ang respeto sa akin sa King's Sword Sect. Umakyat sa pinakamataas na antas. Wala nang nagduda sa pasya ko. Pagkatapos ng credit scenes, balik normal ulit ang araw ko. Araw-araw maliban sa pag-practice ng technique. Nakaupo lang ako sa main hall, nagpapagawa ng mga misyon at pinapanood ang mga players at disipulo na kumakayon. Ang mind-blowing na resources na pupunta lahat sa storage. Sa panahong ito, umangat ako mula level 1 hanggang level 3. Medyo mabagal ang pag-burnout. Pero patuloy na nililinis ng true power ko ang impurities. Mas malakas ako kaysa sa ka-level ko. Isang araw, tuwang-tuwa dumating si King Suan para mag-shower news. Patriarch, ayos na po ang Mountain Protection Array. Pero may mas mahalaga pa, habang inaayos, na-activate ng mga disipulo ang isang ancient formation sa ilalim ng bundok. Binuksan ko ang mata ko. Doon sa likod ng formation, nakatago ang secret realm ng mga sinaunang cultivator. Excited si King Suan, sabi ng founder kaya dito nagtayo ng sekta. Dahil naramdaman niya ang secret realm. Sayang ilang daang taon walang nakabukas. Ngayon ikaw ang nagdala ng liwanag. Dahil to sa swerte mo. Pwede na bang buksan? Gusto ko yung pambubola niya. Maluwag na yung formation. Kailangan lang ng isa zero foundation cultivator para basagin. Pero 3 araw lang magbubukas ang secret realm. At di pa sigurado kung safe. Nag-alala si King Suan. Patriarch, gusto ko sana itanong. Sino po dapat ipadala na disipulo? Yun pala ang plano niya. Ang secret realm, oportunidad pero risky din. Kahit alokasyon ng slot, pwedeng mag-away. Ayaw niya magka-issue. Kaya pinasa na sa akin. Napangiti ako, ito na matagal ko nang gusto. Ako na bahala sa bagay na to. Lumabas ako sa main hall. Nag-isip lang ako sandali. Yung boses ko, umabot sa lahat sa tulong ng quest system. Sa tenga ng lahat ng player gumugong. Epic na world event, tawag ng Ancient Secret Realm. May lumitaw na Ancient Secret Realm. May matinding resources at immortal skills sa loob. Pwede ring maging immortal ang tadhana mo. Pero export level din ang panganib. Si Patriarch Chenping mismo mangunguna sa pag-explore. Paano sumali? Top 1,000 contributor na player sa sekta. Auto may slot. Depende ang reward kung anong nakuha mo. Siguradong lampas imagination ang premyo. Bumulaga na parang nuclear bomb ang announcement sa players. Finally, big event na. Ako, sawa na ako sa mining. Contribution top 1,000. Kulan ko pa more than 300. Kaya ko na magsopas ng
Gabing-gabi pa din, let's go. Sumama tayo kay Patriarch. Sarap ng buhay, dami pang makukuha. Linisin na ang mga mission. Biglang nagwala lahat ng player. Nagunahan sila sa mission hall. Walang natirang mission, inubos lahat. Buong Kangoo Pass, naging ultra competitive. Si King Suan, napatingin dito. Weird pero puno namang energy ang eksena. Naguluhan siya, akala ko para lang sa atin ang secret realm. Bakit pinapapasok ang ibang players? Pero nang nakita niya akong kalmado at parang alam ang lahat, hindi na lang siya nagsalita. Sige na, hindi ko rin abot ang level ni Patriarch. May dahilan siya kung bakit ganun. Napapayag na rin si King Suan sa sarili niya.